15 minuto na ang nakalipas pero hindi pa rin matapos ng lalaking ito ang transaksyon. Dahil sa tagal ng paghihintay, naiirita na ang mag-asawa at nagagalit na sila sa kanya. Pakiusap, maghintay lang po kayo, malapit na pong matapos ang proseso. Isang sulyap lang ng manager na nagmamasid sa labas. Napansin niyang mga reporter pala sila na nag-iimbestiga ng palihim. Dahil bago pa lang, naguguluhan pa ang lalaki. Kung magkaproblema ang transaksyon mamaya, mapapahiya ng husto ang bangko nila. Sa mismong sandaling iyon, sinimulan na naman ng babae na ikiling ang kanyang bag sa ibang direksyon. Buti na lang at napansin ito ng empleyadong katabi niya, kaya agad siyang tumayo at sinabi sa kanya, "Madam, may patakaran po ang bangko na bawal pong mag-video sa mga transaksyon. Pakiusap po, itago niyo po muna ang inyong camera hanggang sa mabawi na po nila ang recording device." Ngumiti siya ng propesyonal at nagpatuloy, "May problema po sa linya ngayon kaya medyo mabagal po ang sistema. Pakiusap po, unawain niyo po at maghintay ng matyaga para sa bangko. Mukha kaming matalino at sanay na, pero siya ay isa pa lamang bagong graduate. Sino ang mag-aakala na sa kanyang kakayahan sa pagmamasid at propesyonal na kasanayan? Hindi magtatagal at siya'y magiging pangunahin dito. Pagkatapos ng probationary period, lahat ng bagong empleyado ay magsasama-sama sa isang pagpupulong para suriin ang kanilang trabaho sa nakaraang buwan. Habang pinagmamasdan si Vice Presidente ng bangko na si Zhao Wei na nakatayo sa plataporma, si Wu Ji ay humahanga ng labis. "Balita ko, hindi lang siya magaling, napakalinis pa niya." Simula sa sandaling iyon, nagdesisyon na rin siya sa kanyang puso. Balang araw, magiging isang taong may dangal at husay ka, tulad niya. Katatapos lang ng pulong, isang direktor ng bangko agad siyang tinawag sa kanyang opisina para batiin siya sa matagumpay na pagkuha ng isang malaking transaksyon. Naaalala ko pa noong nakaraang taon, nang ang pamunuan ng distrito ay naglikom ng pondo para sa muling pagpaplano ng lungsod. Bukod sa iyo, walang sumuporta sa desisyong ito. Sabi nila, ang merkado ng real estate ay nagiging saturated, kaya ayaw nilang mag-invest ngayon. Nagsimula na ang proyekto, biglang tumaas ang presyo ng lupa. Gusto ng lahat na makisali para maging namunguna. Ang kaso nga lang, noong nagsisimula pa lang sila, malapit ka na sa finish line. Talagang ang malayo ang tanaw mo. Pinuri ka ng husto ng direktor, pero si Zhao Wei ay nagpakumbaba lang, at sinabing ang layunin niya ay suportahan lang ang maliliit at katamtamang negosyo para umunlad. At saka, medyo nahihirapan din sa progreso ng trabaho. Natatakot ang mga manager ng sangay na malugi sa investment, kaya ayaw niyang magbigay ng pera at ibinubuhos na lang sa mga proyektong hindi maintindihan. Dahil hindi niya maintindihan ang gusto niya, nagdesisyon ng direktor ng bangko na magpatawag ng pulong kasama ang mga pinuno ng mga sangay para ipakita ang paninindigan na suportahan ang plano niya sa anumang paraan. Bukod sa pagbati, kaya ka pinatawag ng direktor ng bangko. Ngayon ay para pirmahan mo ang aplikasyon para sa financial guarantee para sa proyektong pagbangon ng industriya sa kanilang bayan, na may kapital na 1 bilyong yuan. Pagkatapos basahin ang mga dokumentong inihanda, labis na nag-aalala si Zhao Wei. Alam niya na ang kailangan ng mga contractor ay hindi isang ordinaryong pautang, kundi isang pagkakataon na sumugal para sagipin ang ekonomiya ng lungsod na unti-unting bumabagsak. Ngunit malinaw na isinasaad ng Ministry of Industry and Commerce na ang lahat ng mga negosyong may utang sa bangko ay hindi maaaring lumahok sa stock market. Maliban sa kita mula sa negosyo, wala silang ibang mapagkukunan ng pera na maaasahan. Ayaw na naman ba ng mga direktor na tulungan mo silang lumusat sa batas? Isa itong napakalaking proyekto, basta't magpuhunan ka, kikita ka agad. Sa harap ng pakiusap ng kanyang guro, nag-aalangan si Zhao Wei. Hindi pinapayagan ng kanyang propesyonal na konsensya na gawin iyon, kaya't diretsahan niya itong tinanggihan at pinayuhan ng direktor. Huwag magpadala sa maliit na pakinabang at maligan ng landas. Ngunit sinabi ng direktor na desidido na siya at walang makakapigil sa kanya. Kung ayaw mong pumirma, siya mismo ang mananagot. Kung yan ang sinabi niya, wala nang magagawa si Zhao Wei. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Zhao Wei, tutok siya sa screen para subaybayan ang sitwasyon sa merkado. Nakita niyang pababa ng pababa ang presyo ng stocks ng kumpanyang iyon. Agad siyang tumawag sa kanyang superior para pigilan ito. Pero matigas ang ulo ng direktor at ayaw makinig sa kahit sino. Kinabukasan, tumawag ang mga taga-audit department at sinabing huwag na huwag niyang papayagan ang direktor na sumali sa proyektong ito. Agad siyang tumawag sa direktor, pero hindi niya sinasagot ang tawag, kaya kinakabahan ako. Hindi mapakali si Zhao Wei. Gaya nga ng inaasahan nila.
Hindi pa nagtatagal simula nang maglabas sila ng puhunan, nalugi ang investment doon ng 1 bilyon. Nawala rin ang lahat ng pera ng direktor ng bangko. At dahil sa balita, umatake ang sakit niya sa puso. Sa sobrang sakit, aksidente siyang sumalpok sa barrier at namatay agad. Mga 10 minuto pa lang ang nakakalipas nang mangyari ang aksidente. Nagbago na ang lahat. Ang presyo ng stocks biglang tumaas. Mabilis ding nabawi ang pera. Talagang nasa tadhana ang buhay at kamatayan. Ang mga estratehikong pamumuhunan ay nagbunga ng doble o triple. Tuwang-tuwa pa si Zhao Wei sa kanya kahit na labag ito sa batas. Ngunit dahil nailigtas niya ang buong lungsod, posibleng mapatawad siya sa krimeng ito. Hindi niya akalain na pagdating niya sa punong tanggapan, ay nabalitaan niyang napahamak ang kanyang guro. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ng direktor. Sinundo niya ang asawa nito at nang makita nito ang bangkay ng kanyang asawa, tila gumuho ito. Hindi nagtagal, nagpadala na rin ng mga tao ang grupo ng investigasyon. Dahil pinaghihinala ang sangkot ang direktor sa negosyo. Dahil ayaw ni Fifap na ang kanyang asawa, kahit patay na, ay maparatangan pa rin, kaya pinilit ng babae na bumangon para makipagtulungan sa mga investigador. Para protektahan ang impormasyon, pinauwi niya si Zhao Wei at sinabing kaya niya ng mag-isa. Hindi niya akalain na pagbaba niya, makakasalubong niya ang isang dating kaibigan. Pagkakita sa kanya, nagtanong agad ito tungkol sa mga nangyayari kamakailan. Nagsimulang maghinala si Zhao Wei na may kinalaman ito sa kaso. Dahil ang tungkol sa iligal na pagpapautang ay kayo lang at ang direktor ang nakakaalam. Matapos kunin ng mga investigador ang pahayag ng asawa, hinanap nila si Zhao Wei para imbestigahan. Sa oras na ito, lahat sa punong tanggapan ay nagdududa na para takasan ang kasalanan, pinindot ng direktor ang self-destruct button ng kanyang buhay. Ngayong patay na siya, lahat ng pautang na walang interes ay mapupunta kay Zhao Wei. Ang proyektong matagal na niyang pinapangarap ay kinansela rin dahil dito. Matapos walang makitang kaina-hinala ang mga investigador sa aksidente ng direktor, isinagawa na ang kanyang libing. Pagkatapos ng seremonya, ipinatawag ng asawa ng direktor ang 4. Silang lahat ay mga estudyante niya. Si Zai Jiyuan ang pinakamalaki ang kinikita sa kanila. Ang tanging kapintasan niya ay masyado siyang makaluma. Si Su Jianren naman, bagamat mayaman, ay napakabait at tapat. Si Miao Che ay seryoso at may malawak na pananaw, at si Zhao Wei naman, siya ang may pinakamalapit na pag-uugali sa direktor. Nang makumpleto sila, may ilang bagay siyang ipinagbilin sa kanila. Kayong lahat ay may kanya-kanyang mabigat na responsibilidad. Bilang mga pinuno sa sektor ng ekonomiya, hawak ninyo ang yaman ng maraming tao. Ang pinakakailangan ninyo ay ang labanan ng lahat ng tukso. Sundin ang mga alituntuning itinakda noon pa man. Sinabi ko na rin iyan sa inyo. Ang uniforme ninyong puti ay darating ang araw na madudumihan din ng pagsubok. Ang paghihirap ay bahagi ng buhay. Ngunit ang puso ninyo ay hindi dapat madumihan tulad nito. Kung hindi, lahat ng pagsisikap ninyo sa buhay na ito ay masasayang lamang. Matapos nilang marinig ang mga bilin ng matanda, nagsimula ng mag-uwian ang mga tao. Ngunit pagdating nila sa may pintuan, nakita nila ang isang babaeng dumiretso papasok, at nang makita siya, nasabi ng lahat, "Diyos ko, bakit kamukha niya ang yumaong asawa ni Zhao Wei?" Pagkaalis nila roon, nagsama-sama ang magkakapatid para kumain. Sa kanyang kalasinggan, may nasabi si Zai Jiyuan na nagpaumpisa kay Zhao Wei na maghinalang may kinalaman talaga siya sa nangyari. Pagkatapos kumain, sinadya ni Zhao Wei na magpahatid kay Miao Che. Sa daan, sinabi niya ang kanyang hinala. Malaki ang posibilidad na ang pagkamatay ng direktor ay may kinalaman sa kumpanya ng Jia Siang. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ng aksidente ng direktor, ibinaba na ang resulta ng pagkuha. Nakakagulat, kasama sa listahan ng pangalan ni Jia Yuan. Nang marinig ang pahayag ng nakatataas, nagsimulang magbulungan ang lahat. Ano ba ang talento niya, kung hindi dahil kay Tao Wuji noong nakaraan? Lalaki ang gulo. Ngunit hindi nila alam na ang talento niya ay ang ipinanganak siyang mayaman. Tama, ang lolo niya ang unang vice-presidente ng Sangay. Ang tatay niya, si Su Jianren, siya ang kasalukuyang vice-presidente dito. Akala niya magiging maganda ang buhay ni Jia Yuan. Pero pagkaakyat niya sa bagong opisina, pinagalitan siya ng kanyang ama. Kanina, nakatanggap ako ng CV ng bagong empleyado. Hindi naman kagalingan at mahina pa sa pag-aaral. Hindi ko maintindihan kung bakit kinuha siya ng mga boss. Tapos, sa departamento pa talaga natin ipinadala. Pagkatapos pagpasa-paahan kung sino ang magtuturo sa kanya, diretsyong lumapit si Su Jianren sa anak niya at sinabi, "Bilang leader, gusto kong magbigay ng ilang payo sa'yo. Una,
hindi basta-basta nakakapasok sa customer service department namin, kaya dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Pangalawa, hindi kami nag-aalaga ng mga inutil at walang silbi, kaya sana sa susunod, magamit mo ang sarili mong kakayahan para patunayan sa lahat kung sino ka. Siguro naiintindihan mo naman ako, di ba? Kung makapasa ka sa performance exam na parating, bumalik ka rito. Pero sa ngayon, kung saang departamento ka man nanggaling, bumalik ka na roon. Dahil sa sobrang sama ng loob sa mga masasakit na salita ng kanyang ama noong gabing iyon, kusang inaya ni Jia Yuan sina Tao Wuji at isa pang kaibigan para mag-inom at magpalamig ng ulo. Inamin mo na kaya lumabas ang pangalan mo sa listahan, ay dahil nagpalakad si Lolo sa dating kasamahan para mapasok ka. Pasensya ka na, Wuji. Kung hindi dahil sa akin, tiyak na sa iyo na sana ang posisyon na yun. Pero hindi ako nagtatanim ng galit sa iyo, Wuji, dahil alam kong kahit may ako o wala, sa sobrang pihikan ni Boss Su, hindi rin magiging madali ang magtrabaho doon. Samantala, ang girlfriend mo naman, hindi rin ganoon kaganda ang sitwasyon. Kahit marami na siyang in-interview na kumpanya, hindi pa rin siya makahanap ng trabaho. Pagod na ako na makita ang anak ko na pag-alagala sa kalsada araw-araw. Kaya dinala ko siya para hanapin ang isang kamag-anak. Matagal na kaming hindi nagkikita para humingi ng tulong na makahanap ng trabaho. Pagkatapos ng mahabang usapan, nalaman ni Xiao Wei na ang asawa niya ay isang kilalang negosyanteng si Zai Ji Yuan. Dahil naghihinala siya na may iba ang asawa niya, kaya pumayag ang pinsan niya na ipasok siya sa bangko. Sa dalawang kondisyon, una, tulungan mo akong bantayan kung may kaugnayan ang bayaw ko sa kumpanyang Jia Siang o wala. Pangalawa, hanapin mo kung sino ang may-ari ng hibla ng buhok na ito. Balak pa sanang tumanggi ni Xiao Wei pero bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya agad ng pinsan niya. Basta magawa mo ng maayos to, mapapasayo ang posisyon bilang sekretarya ng gobernador ng bangko. Hindi nagtagal, dumating din ang problema kay Zhao Wei. Simula nang mamatay ang asawa niya, mag-isa niyang pinalaki ang anak niya. Pero bigla na lang nagkaroon ng sakit ang anak niya, ang retinitis pigmentosa. Sobrang seryoso nito, at kung hindi agad siya maoperahan, habang buhay na siyang mabubuhay sa dilim. Matapos matanggap ang impormasyong ito, agad na kinontak ni Zhao Wei ang dating asawa ni Miao Che para maghanap ng doktor na gagamot sa bata. Ayon sa kalkulasyon ng mga espesyalistang doktor, para tuluyang gumaling ang sakit na ito, kailangan ng humigit kumulang 2 milyong dolyar. Ito ay napakalaking halaga para sa isang empleyado ng gobyerno tulad niya. Nang makita siyang nag-aalala ng labis, sinabi ng kanyang anak, "Tay, huwag na lang po tayong magpagamot. Huwag po kayong mag-alala, nandito naman kayo. Hindi po problema ang pera." Pagka-uwi sa bahay, isinantabi ni Zhao Wei ang kanyang hiya at tumawag sa kung saan-saan para umutang, pero hindi madaling makalakam ng 2 milyong dolyar. Kaya nagpa siya kang ibenta ang bahay sa isang matandang tusong negosyante. Agad niyang naamoy ang pagkakataon dahil noong bata pa kayo, magkapit bahay kayo. Nailigtas pa nga niya si Zhao Wei sa sunog. Hanggang ngayon, may bakas pa rin iyon sa kamay niya. Pero kahit ganoon, hindi hinahayaan ni Zhao Wei na makialam ang personal sa trabaho. Ilang beses siyang nagtangkang dumiskarte para makakuha ng malaking pondo mula sa bangko. Pero hindi talaga pumapayag si Zhao Wei. Pagkatapos imbitahan si Zhao Wei sa bahay niya, nag-alok siyang sagutin ang gastusin sa operasyon ng anak niya. Pero kahit na kailangan pang ibenta ang bahay, hindi pa rin papayag si Zhao Wei. Nang marinig niya na ibinenta na ni Zhao Wei ang bahay, nagsimula na siyang magplano. Kailangan nilang makialam para makatulong. Sa ganoon lang susunod ng maayos sa kanila si Zhao Wei. Para hikayatin si Zhao Wei na makipagtulungan sa kanya, si Zai Ji Yuan ay agad na hinanap ang babaeng sumulpot sa burol noong nakaraan para mag-alok ng pakikipagtulungan matapos malaman na may kinalaman siya sa pagkamatay ng guro. Galit na galit si Zhao Wei at kinaladkad siya palabas para pagalitan. Habang nagbabangayan kayong dalawa, biglang pumasok sa isip ni Jolin ang isang napakatapang na plano. Humingi siya ng pabor kay Zai Ji Yuan na ipahanap siya ng bahay sa parehong gusali. Pagkarinig ni Zhao Wei sa sinabi ni Jolin, alam na niya kung ano ang binabalak nito. Kaya naman nangako siya na kapag nagtagumpay ang planong ito, tutulungan niya itong bayaran ang natitirang hulog sa bahay na inuutang pa niya. Para magtagumpay ang planong ito, nagdesisyon silang unahin ang anak na babae nito. Nang makita ng bata ang babaeng kaharap niya na kamukha ng kanyang yumaong ina, hindi niya maiwasang magulat pagka-uwi niya sa bahay. Agad na sinabi ng bata ito sa kanyang ama, at pinuri pa niya ito na napakabait at buong pusong ginamo ang sugat niya. Habang ginagamot ang sugat ng kanyang anak, sinadya niyang amuyin kung may amoy ang kanyang asawa sa panyo nito noong isinampay niya ito.
Tapos narinig niya ang malinaw na boses nito na kumakanta sa itaas. Kaya kumuha siya ng regalo para umakyat at magpasalamat. Hindi rin nagmamadali si Jolene. Sa mga lalaking ganito, kailangan ng pakipot. Mahigpit siyang nagkulong kahit paulit-ulit kang kumatok. Talagang ayaw niya akong pagbuksan. Nang makaalis na si Zhao Wei, saka lang siya tumawag kay Zai Jiyuan para ipagmayabang ang kanyang tagumpay. Para sa kanya, madali lang ang mga ganyang panliligaw. Pagkatapos, sinadya niyang pumunta sa supermarket sa parehong oras ni Zhao Wei. Bago lumabas, nagpabango pa siya ng sobra para makuha ang atensyon nito. Gustong-gusto man niya akong tingnan, pero dahil natatakot siyang mahuli, hinintay niya munang matapos akong magbayad. Naglakas loob lang siyang tumingin, pero hindi niya alam. Napalihim din siyang tinitingnan ng babae. Nang pumasok si Zhao Wei sa elevator, muling nagmadali ang babae. Ito rin ang unang beses na nagkaroon sila ng interaksyon sa isang pribadong lugar. Para mapalapit sa kanya, sinadya pa niyang batasin ang ilalim ng bag para mahulog ang mga dalandan. Pero sa pagkakataong ito, parang walang nakita si Zhao Wei. Kaya naman nagulat si Jolene. Kaya pala kanina sa daan pa uwi, nakita niya ang pulang kotse ni Miss 07. Tapos naalala niya ang kotse na ginamit ni Zai Jiyuan. Nang pumunta siya sa ospital noong nakaraan, napagtanto rin niya ang kanilang balak. Simula ngayon, hindi na nila siya maloloko. Dahil hindi nagtagumpay ang planong pabagsakin si Zhao Wei, agad na ibinaling ni Jolene ang atensyon kay Su Jianren. Dati, magkaribal sina Zhao Wei at Su Jianren dahil sa pag-aagawan sa yumaong asawa ni Zhao Wei, kaya't hindi sila nag-usap sa loob ng 2 taon. Ngayon, tignan mo, makakita kaya siya ng babaeng kamukha ng kanyang diyosa? Paano niya mapipigilan ang sarili niya? Uminom lang ng ilang baso ng dugo ng kambing, umiral na naman siya. Sinimulan ng lapitan si Jolene at inalok na magpalipas ng gabi kasama siya. Hindi inasahan ni Jolene na aabot sa ganito. Dali-dali siyang tumayo, kinuha ang bag niya at umalis. Ayaw niyang ibigay ang kanyang sarili sa isang matanda at pangit na katulad nito. Nang mahawakan ni Su Jianren si Jolene, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Zai Jiyuan at ang kanyang asawa, biglang sumugod para manghuli sa akto. Diyos ko, anong ginagawa mo dito? Ang dahilan kung bakit nalaman ng asawa ni Zai Jiyuan na naglalandian kayong dalawa dito, ay dahil kaninang umaga, nang ihatid niya ang mga dokumento kay Zai Jiyuan. Nakita ni Xiao Wei ang schedule niya para sa araw na iyon. Pagkatapos niyang malaman na may ibang babae ang kanyang asawa, agad siyang umalis para manghuli sa akto. Pagdating niya sa lobby, nakita niyang lumabas ang kanyang asawa mula roon. Kaya naman, nagdilim ang paningin niya at bigla niyang inagaw ang card ng kwarto sa kanyang asawa. Tingnan natin kung sinong babae ang nang-ahas umagaw sa asawa ko. Hindi ko akalaing makikita ko ang kalokohan ni Su Jianren. Pagkaalis ni Uncle Lin, tinanong ni Zai Jiyuan ang kanyang asawa kung bakit siya napunta roon. Dahil ayaw niyang magkaroon ng problema sa kanilang pagsasama, isinisi niya ang lahat kay. Pagdating ni Xiao Wei sa opisina kinabukasan, agad siyang sumugod sa opisina at ipinatawag si Xiao Wei para maghanap ng dahilan para tanggalin siya. Tingnan mo ang kontratang ginawa mo. Isang pagkakamali mo lang. Sa isang araw, daan-daang libo ang nawawala sa kumpanya. Pero kinuha mo ito sa mesa ni Boss Zai Jiyuan. Ang ibig mong sabihin, mali si Boss Zai, kahit na mali siya sa propesyonal na aspeto. Hindi mo man lang ba binasa ulit para tingnan kung may kulang pa? Kung ganito ka walang propesyonalismo sa trabaho, mas mabuti pang mag-impake ka na at kunin ang sahod mo sa HR, tapos umalis ka na rito. Pagkaalis niya, nagkunwari namang nag-aalala si Zai Jiyuan at tumakbo para awatin. Huwag naman kayong mag-away, magkakapamilya tayo. Pero kahit man lang ang pangalan mo, mali rin ang basa niya kaya pakiramdam ni Xiao Wei ay iniinsulto siya. Dahil sa sobrang inis, nagpasya na lang si Xiao Wei na magbitiw sa trabaho. Pero hindi pumayag ang nanay niya dahil malaki ang sweldo dito. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag. Sa pilitan na siyang dinala ng nanay niya sa bahay ng pinsan niya para humingi ng tawad. Dahil matigas ang ulo ng anak niya, sinimulan na siyang guilt trip ng nanay niya. Ginagamit ang paghihirap nila para lamambat ang puso niya. Wala na siyang nagawa. Napilitan siyang pumayag sa nanay niya. Tapos malungkot na lumabas para hanapin ang boyfriend niya. Sa ngayon, si Wooji lang ang makakapagpasaya sa kanya kahit kaunti. Pero ngayon,
Hindi rin hamak ang pressure sa kanya. Malapit na rin kasi ang quarterly performance review ng bangko, pero wala siyang gaanong data ng mga kliyente para matupad ang kota na itinakda ng mga nakatataas. Nagdesisyon silang pumunta sa bawat subdivision para magbigay ng financial advice sa mga residente. Dahil sa kanyang profesionalismo at dedikasyon, mabilis siyang nakakuha ng maraming positibong feedback mula sa mga kliyente. Pero habang inihahatid niya ang isang matandang lalaki pauwi, hindi mo sinasadya na ibinunyag ang tunay na kulay ng isang grupo ng mga gangster, ang mga nanloloko ng pera sa negosyo sa harap ng mga tauhan ng organisasyon. Kaya naman, kinabukasan, nasira ang negosyo mo. Hindi lang nasira ang reputasyon mo, binugbog ka pa ng mga yun. Sa pagkakataong ito, isang babaeng nakasuot ng sunglasses na may dalang wales ang sumugod at binugbog silang lahat. Kaya nakatakas ako, si Wooji. Hanggang sa umalis ka na doon mo lang nalaman na ang babaeng ito ay ang magiging biyenan mo. Pagkatapos ng sunod-sunod na pangyayari, nang kumalma na siya, naalala ni Zhao Hui ang sinabi ng kanyang guro noon. Para umunlad sa ekonomiya, kailangan niya ng sariling grupo. Sa mga batang talento, hindi lang dapat tama ang pamamaraan ng pamumuno, kundi kailangan din ang pagiging malikhain at madaling umangkop. Kaya naisip ni Zhao Hui ang isang magandang paraan para pumili ng mga potensyal para sa kanyang profesional na grupo, pagkatapos niyang salin ang mga aplikasyon para sa tulong pinansyal mula sa maliliit at katamtamang negosyo. Dinala niya ito sa opisina para humingi ng tulong sa mga empleyado roon para gumawa ng financial report. Sa loob ng 3 taon, kaya lahat sila nagtutok at nagtrabaho ng husto. Di nagtagal, nagsimula na rin ang lahat tumayo at ipasa ang report sa kanya. Pagkatapos suriin ng mabuti, natukoy nila na walang problema ang mga kumpanyang ito. Sa puntong ito, si Wooji na lang ang nagkakaproblema at hindi pa rin nagpapasa ng resulta. Pagtingin pa lang ng manager, sinabi na niyang may problema sa financial report na to. Natakot siya na baka makasira sa reputasyon ng departamento ang mga sinasabi mo. Kaya agad kanyang pinatahimik, pero lumapit si Zhao Hui at sinabing ituloy mo lang. Sabi niya, sige, boss. Tingnan mo, ang laki ng negosyong ito ay katamtaman lang. Kailangan mayroon silang mahigit 10 distributor para maabot ang ganitong kalaking revenue. Pero sa listahan na binigay nila, 10 kliyente lang ang nakalagay. At saka, sa 10 na yun, 3 pa ang magkakapareho ang apelyido. Hindi naman ganoon kahirap hanapin ang apelyido nila. Pero bihira ang apelyido na yan dito sa bansa, kaya hindi ako naniniwala na nagkataon lang ito. Kaya naman sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa 3 kumpanya na to online. At hindi ako makapaniwala. Nasa iisang gusali lang pala sila. Bawat buwan, may perang pumapasok sa account ng kumpanya mula sa kliyente. Pero kumpara sa dami ng produktong natatanggap nila, napakalaki ng diferensya ng dalawang halaga. Kaya naman pinaghihinalaan ko na may malaking utang na hindi nababayaran dito. Kung ako sa'yo, sa susunod hindi ko na ipapadala ang mga produkto. Binabalak pa lang ng manager na tutulan yan. Nang ipatawag ka ni Zhao Hui sa opisina para pag-usapan, lumabas na simulat sa pool pa lang, duda na rin siya sa mga ulat na yon. Balak pa nga niyang maghanap ng mga bagong talentong sisanayin. Pero ikaw lang pala, Wooji, ang may kakayahang mapansin yun. Dahil nalampasan mo ang pagsubok na to, Wooji, binigyan ka ng boss ng bagong gawain. Iyon ay ang suriin ng financial reports ng 5 kumpanyang nagparehistro para sa proyektong binabalak niya. Kailangang ilihim to kaya dito ka lang muna magtatrabaho. Nakita kong si Wooji ay nagtataka kung paano ko nahanap ang taong nag-aanalisa ng ulat na ito. Ipinaliwanag din ni Zhao Hui sa kanya. Hindi kita kinuha dahil ikaw lang ang makakagawa nito, kundi dahil bago ka at lahat ng may kinalaman sa proyektong ito. Kailangan nating iulat sa departamento ng negosyo, pero malapit sila sa departamento ng pag-audit, kaya hindi ako mapalagay kung ipapagawa ko sa kanila, kaya gusto kong kumuha ng taong nasa labas. Walang kinalaman sa mga taong sangkot para mag-imbestiga. Mula pa lang sa simula ng imbestigasyon, marami ng kainahinalang natuklasan si Tao Wooji sa ulat ng negosyo ng isang dayuhang kumpanya. Ngunit dahil wala silang matibay na ebidensya para patunayan ito, napilitan silang puntahan mismo ang lugar para mag-imbestiga. Para makapasok sa lungga ng mga ito, kumuha si Tao Wooji ng papeles at nag-apply bilang manggagawa sa paghahatid ng mga kargamento doon. Pagkapasok niya sa loob ng bodega, agad niyang kinuha ko ang telepono ko para kumuha ng ebidensya. Pero nakuhanan ko pa lang ng kaunti, nahuli na ako ng tagapamahala ng bodega, kaya kumari pa ako ng takbo. Tapos sabi ni Zhao Hui, hindi raw sapat yun para patunayang peke ang report nila sa ekonomiya.
At pinaghihinalaan pa raw niya na may nagpapakana sa pagpeke ng mga dokumento. Kaya nagpanggap akong waiter para makapasok sa lugar kung saan nagtitipon ang mga matataas na opisyal ng mga kumpanya para kumain at uminom, para makakalap ng mga kaugnay na ebidensya. Akala ko ayos na ang lahat. Pero sa mismong sandaling yun, nakita niya si Soo Ji-an, ang karibal ni Zhao Wei sa bangko, kasama ang direktor nila, masayang papalapit sa direksyon na to. Nang dumaan sa kanya, bigla siyang lumingon, dahil pamilyar ang mukha niya. Pero dahil nakasuot siya ng mask, hindi siya nakilala. Kinabukasan, nang muli silang magkasalubong, tinawag ni Soo Ji-an at tinanong siya kung nagkita na ba raw sila dati. Buti na lang, mabilis na nakasagot si Tao Woo-ji. Nung nakaraan, noong tinutulungan ko si Jia Yuan mag-ayos ng gamit ay nagkita kayong dalawa pagdating sa opisina ni Zhao Wei. Agad-agad na inilabas ni Woo-ji ang mga ebidensya na nakalap niya. Sa pagkakataong ito, si Zhao Wei ay mukhang nasiyahan sa gawi mo. Pero nang makita niya si Soo Ji-an na lumabas sa video na nakuha mo, nagbago na ang kanyang pakikitungo. Pinapaburi niya agad ito sa iyo dahil kung kumalat daw ito, maakusahan sila ng iligal na investigasyon. Kahit gaano pa yan kahalaga, kapag nasangkot sa batas, gulo yan. Pagkatapos ng ilang araw, ang mga datos ng kliyente pati na ang buong sistema ng password. Biglang kumalat ang mga credit card ng bangko nila. Agad namang ginamit ng mga kriminal ang impormasyon para mag-withdraw ng pera kahit saan, kaya umabot na sa daan-daang bilyon ang lugi. Pagkatapos ng investigasyon, natukoy na ang naglabas ng listahan ay nagmula sa loob ng bangko, kaya nagsimula silang interviewin ang lahat ng empleyado sa departamento ng transaksyon. Mukhang mahirap ang kalagayan ng pamilya nitong kapatid na babaeng maikli ang buhok, kaya agad nilang ibinunton sa kanya ang lahat ng hinala. Tutal, ako, si Woo-ji, ay taong personal niyang hinubog, kaya mas alam mo kaysa kan-inuman na kahit gaano kahirap, hindi niya ipagbibili ang kanyang konsensya at propesyonal na etika, batay sa mga naobserbahan ko. Nahulaan mo na rin kung sino ang taong iyon, pero dahil walang malinaw na ebidensya, hindi mo pwedeng biglain, kaya masisira ang lahat kapag nag-iisip ka ng mabuti kung paano mo mailalantad ang taong iyon. Tapos biglang sumugod ang kasamahan mo para sabihin sa lahat na nawawala ang ate. Akala ng lahat tumakas siya para makatakas sa kasalanan, pero si Woo-ji lang ang nakahula na nasa rooftop siya. Tama nga ang sinabi mo, pagdating ng lahat sa rooftop, nakita nila siyang nakaupo at nakabitin doon, habang pinapakalma siya ni Zhao Wei. Sinusubukan naman ng manager na gatungan ang sitwasyon, kaya kitang-kita ang pagpapanak niya. Pinababa ni Tao Woo-ji si Jia Yuan para ipagtimpla siya ng 2 kape. Pagkatapos, dinala niya ito at lumapit sa kanya. Pagkatapos, gumamit siya ng senadoryas gamit ang bibig. Alam ko na kung sino ang especially iya, si Zhou Qiang. Siya ang especially iya. Pero hindi naintindihan ni Zhao Wei ang ibig sabihin niya. Ang panunuya ay nagdulot sa kanya ng labis na kawalan ng pag-asa. Dahil bukod sa akin, Woo-ji, walang naniniwala sa kanya. Ang sakit sa kaibuturan ng kanyang puso ang nagpawalang malay sa kanya. Nadulas siya at nahulog mula sa plataporma. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko, Woo-ji, kaya nailigtas ko siya. Kakakarga ko pa lang sa kanya ng mayabang na sinabi ng tagapamahala na si Zhou Qiang na maglabas siya ng ebidensya para patunayan na isa siyang especially iya. Wala akong ebidensya, pero naniniwala ako kay Woo-ji. Sabi niya ikaw daw ang especially iya. Nang marinig niya iyon, agad niya akong hinarap para kamprontahin, Woo-ji. Pero sabi mo naman daw kanina na nagsisinungaling ka lang para iligtas ang iba. Galit na galit ang manager at susugurin ka na sana. Buti na lang at napigilan siya ng mga nakatataas. Tama si Woo-ji, ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Huwag na kayong magkalkula. Sa mga mata mo, alam ni Zhao Wei na hindi ka nagsisinungaling. Kaya pagkatapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, tinawag niya sina Woo-ji at Miao Che sa kanyang opisina para mag-usap. Pero hindi, sinabi mo pa rin na nagbubulalas lang ako kanina. Hoy, sasabihin ko sa'yo, ang nakaupo sa harap mo ay ang boss, na si Miao ng Departamento ng Pag-Audit na may 15th taong karanasan sa pag-iimbestiga ng korupsyon at panunuhol. Sino ang makapagtatago sa kanya ng kahit ano? Kaya sabihin mo na lang ang totoo. Sagutin mo ang tanong kung bakit mo naituro si Zhou Qiang ng ganoon. Diretsahang sumagot si Tao Woo-ji. Bilang manager, si Zhou Qiang ay palaging napakahigpit ang pagdidisiplina sa oras ng trabaho. Pero nitong mga araw na ito, iba ang kinikilos niya. Hindi lang hindi nagagalit o naninita. Madalas pa siyang umuupo sa pwesto ng mga empleyado para gampanan ang trabaho nila kapag wala sila. Kinakalkal din niya ang mga gamit
Napansin ko rin itong mga nakaraang araw na bumibili siya ng mga bagong gamit. May relo, telepono, puro mamahaling branded. Kaya ako naghinala, nakita na rin siguro yan ng mga boss. Kanina, pilit niyang iniinis ang mentor ko. Kapag tumalon lang siya, makakalaya na siya sa gulo. Nasaan na ang malinaw at lohikal na argumento mo? Tao Uji, matagumpay mong napaniwala ang dalawa mong pinuno. Pagkaalis mo roon, bamaling si Zhao Wei sa kaibigan niya at sinabi, nakita mo, ang inendorso ko, dekalidad talaga. Hindi nga nagtagal, ilang araw lang, nakahanap din ng pulisya ng ebidensya na nagpapatunay na si Zhou Qiang ang may kagagawa ng malaking gulo na ito. Kinabukasan, itinaas na ni Zhao Wei sa pwesto si Tao Uji. Pagkatapos kong gawing assistant, agad kang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Sinabi nila sa iyo na ang partner nila sa Amerika ay naghahanap ng 2 pasyenteng may sakit na katulad ng anak mo para sa operasyon na maglilipat ng teknolohiya na halos siguradong magtatagumpay at ang anak mo ay isa sa 2 napiling mapalad. Nang marinig ito, agad dinala ni Zhao Wei ang anak niya doon. Kung totoo nga ito, hindi na siya kailangang mangutang o magbenta ng bahay. Dahil baka peke ang impormasyong ito, kailangan niyang obserbahan ng mabuti ang lahat sa paligid. Nang makitang walang kakaiba, saka lang siya mapapanatag na pumirma sa papel ng pagpaparehistro. Bago umalis, hindi pa rin nakalimutang sabihan ng doktor na itago niya ang bagay na ito. Kung hindi, dadagsa ang ibang pasyente at hindi nila kakayanin ang dami. Pagka-uwi, agad na ibinalik ni Zhao Wei sa mag-asawang Miyoche ang perang inutang niya noon at dinala ang anak sa ospital para sa huling pagsusuri sa kalusugan bago dalhin ang bata sa ibang bansa. Ngunit nang kukuha na ng medical visa, natuklasan ni Zhao Wei ang isang nakakagulat na katotohanan. Walang kasosyo rito. May nagbayad ng 8 milyon para sa'yo. Binayaran na ang mga gastusin sa ospital kaya pumayag silang oprahan ka. Pagkarinig nito, dali-daling pumunta si Zhao Wei sa klinika kahapon. Pero wala na sila roon. Tumawag siya sa may-ari at nalaman niyang ilang araw lang nagrenta ang dating umuupa. Pagkatapos mag-isip, alam na niya kung sino ang tumulong sa kanilang mag-ama. Pero dahil sa sinabi ng anak niya, hindi na siya naglakas loob pang magsalita. Dati, naisip ko na kung hindi ako makalakam ng pera para magpagamot, maghihintay na lang ako hanggang sa hindi na ako makakita at tatalon mula sa balkonahe. Ayokong maging pabigat kay Papa habang buhay. Pagka-uwi niya, agad niyang tinawagan ang dati niyang kapitbahay. Sinabi niyang ipadala ang numero ng account para maibalik ang pera. Pero mariing sinabi ni Wu Xianlong sa kanya na, kahit pa boss ng bangko si Zhao Wei, wala siyang pakialam, pero bilang isang kaibigan, hindi niya kayang magpanggap na hindi nakikita. Pero alam na alam ni Zhao Wei na ang pakay niya ay para mapapayag siya. Kapag tinanggap niya ang pera, kailangan niyang tulungan siyang makahanap ng mahigit 2 bilyong puhunan para may salba ang proyektong naputol kung walang pampagamot ang anak niya. Iyon na ang kapalaran niya. Hindi na sana siya ipinanganak sa isang pamilyang kasing hirap ko. Hindi pa natatapos ang isang bagyo, dumating na naman ang isa pa. Simula nang pumanaw ang direktor sa punong tanggapan, ang posisyon na iyon ay nanatiling bakante, at sa angking galing at kakayahan ni Zhao Wei, naniniwala ang lahat na siya ang magiging pinakamagaling na kandidato para sa posisyon. Ngunit nagulat ang lahat nang ipadala ng mga nakatataas ang ibang tao na mas mababa ang kakayahan. Malayo sa kanya ang kakayahan. Nalaman ni Su Jianren ang resulta ng huling pagboto. Naglaban kayo sa isang boto lamang, at ang bumoto laban sa kanya ay ang direktor ng departamento ng HR sa punong tanggapan dahil lang kay Zhao Wei. Tumangging magpondo sa kunwari proyekto niya. Kahit mukhang hindi siya nag-iisip ng maliliit na bagay. Sinaksak niya pala si Zhao Wei ng patalikod. Nang hapong iyon, para ilabas ang galit niya, nagmaneho siya ng mabilis at hindi huminto sa pulang ilaw. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang mga estranghero na tinitingnan ng bahay. Ayaw man niyang ibenta, wala na siyang magagawa. Hindi pa siya gaanong nagtatagal sa bahay, nabalitaan na ni Zhao Wei na may sakit sa puso si Wu Xianlong. Kailangan daw dalhin sa ospital kaya nagmadali akong pumunta para tingnan kung ano ang nangyari. Pero ang lahat pala ng ito ay pakanan niya para pilitin si Hoy na akuin ang bayad sa operasyon ng anak niya. Tapos tulungan siyang makakuha ng pondo sa bangko. Pero kahit anong pakiusap niya, matatag pa ring tumanggi si Zhao Wei. Pero ang kanyang integridad ay mabilis ding winasak ng bagong direktor. Inalis sa kanya ang lahat ng proyekto ni Zhao Wei at ipinamahagi sa mga walang kwentang tao. Sa desisyon niyang ito, wala nang nagawa si Zhao Wei kundi ang tumawa na lang sa kawalan ng pag-asa. Tapos umalis na lang ng walang pakundangan. Habang nagpupulong pa, pauwi pa lang siya,
Pinagdugtong-dugtong na niya ang lahat tapos bigla niyang napagtanto na ang katarungang matagal na niyang sinusundan ay isa lang palang katatawanan sa paningin ng iba. Simula ng sandaling yun, nagtanim ng galit si Zhao Wei at nagpas siyang tahakin ng landas para maging kontrabida. Pakiusap, ipaalam mo kay Zai Ji Yuan. Tulungan mo ako na kapag may oras siya, dalhin niya rito ang proyekto ng Yuanzhou. Pag-usapan natin ng sama-sama dahil hindi pwedeng maupo bilang direktor si Zhao Wei. Kaya si Tao Wuji hindi rin nakakuha ng posisyon bilang katulong niya. Sa halip, inilipat siya sa customer service. Bago pa man iyon, ang proyekto ni Zhao Wei na Yang ay dito na rin napunta. Pero parang hindi interesado si Su Jianren sa proyektong ito. Kaya ipinasa niya ito sa anak niya at kay Tao Wuji para solusyunin. Bago sila umalis, nagbanta pa siya na kung magtagumpay sila, ayos lang. Pero kung mabaygo sila, walang sino man ang makapagliligtas sa kanilang dalawa. Para sa proyektong ito, nagsimula silang maglibot para mag-inspeksyon sa merkado. Tapos, nagkataon na may natuklasan silang bagong tayong kumpanya. Nagsasaliksik sila para bumuo ng sistema ng paghahanap sa internet. Medyo simple lang ang opisina, pero karamihan sa mga empleyado rito ay may master's degree. Kahit 4 na buwan na silang hindi nasuswelduhan, walang nagbabalak umalis, na nagpapakita kung gaano kalaki ang dedikasyon nila sa proyektong ito. Nakita niya na napakalaking oportunidad nito, kaya agad na ibinalita ni Tao Wuji ito kay Su Jianren. Pero hindi niya ito pinansin. Dahil minamaliit niya ang mga empleyadong nagsisimula ng negosyo, pumayag lang siya nang magmakaawa ang anak niya. Pero ayaw niyang madumihan ang anak niya, kaya inunahan na niya, kung magtagumpay ito. Pareho kayong makikinabang, pero kung mabaygo, si Tao Wuji ang mananagot sa lahat. Balak sana ni Jia Yuan na tumutol dito, pero napigilan siya agad ni Tao Wuji. Sigurado siyang magtatagumpay ang unang transaksyon na hawak niya, pero hindi pa man niya nahahawakan ng pera. Naubos na agad ng kabilang partido, at nangako pa na maghihintay kapag nakapirma na ng kontrata sa kumpanya. Babayaran kanila ng may tubo pa. Para malampasan ito, pumunta si Tao Wuji kay Zhao Wei para humingi ng payo, pero dahil ginugulo siya ng anak niya, nabangga niya ang ibang sasakyan. Bamuka ang airbag at napilayan ang leeg ni Tao Wuji. Pero ang pagpapaospital na ito ay maituturing na oportunidad para magkaroon sila ng mas maraming oras para mag-usap. Naalala ni Zhao Wei ang araw na nangyari sa direktor. Bago siya umalis ng ospital, pinuntahan siya ni Tao Wuji para ipakita sa kanya ang isang bagay. Pero sa sobrang abala niya, nakalimutan niya. Hindi ko rin maalala ang sinasabi mo tungkol dyan. Si Tao Wuji lang ang nagdala ng papel na isinulat ng direktor bago siya namatay para sa'yo. Ngayon, Zhao Wei, nakahanap ako ng batang lalaki na parehong mahusay at gustong sumabak. Katulad mo noong mga panahong iyon. Pagkatapos mong basahin ang liham na iyon, si Tao Wuji lang ang naglakas loob na sabihin ang matagal na niyang tinatago. Pwede ba kitang maging guro, boss? Sa ilalim ng gabay ni Zhao Wei. Pagkalabas ng ospital, agad na tumakbo si Tao Wuji sa kumpanyang iyon para magsagawa ng investigasyon. Hindi niya inaasahan na pagdating niya roon, nakita na niya ang mga tauhan ng isang kumpanya ng pananalapi na espesyalista sa lagimang pananalapi na may mataas na interes doon. Hindi ko akalain na ang pinuno ng mga taong iyon ay kaklase mo pala. Dahil sa paggalang sa iyo, binigyan niya ang kabilang panig ng 3 araw pa para makalakam ng pera. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi sila makalakam ng pambayad, kahit na May 10, si Tao Wuji ay hindi rin sila may iligtas. Nang makita niyang ang kanyang pamumuhunan ay malapit ng maging masamang utang, bumalik si Tao Wuji sa bangko at iniulat ang sitwasyon kay Su Jianren, at humingi siya sa kanya ng 3 buwan pa para makakilos. Ngunit hindi niya inaasahan na mapapag-alitan siya ng husto. Kanino mo natutunan ang ugaling ito? Alam mo ba kung nasaan ang posisyon mo? Isang hamak na empleyado lang sa customer service, nagmamagaling pa. Akala mo kung sinong leader kung mag-isip. Makinig ka sa akin, dahil sa pagkakamali mo, nalugi ang bangko ng mahigit 5 milyon. Maghintay ka na lang na imbestigahan ka. Alam niyang mahihirapan siyang malampasan ang problemang ito. Kaya pagkatapos ihanda ang kanyang resignation letter, nagpaalam si Tao Wuji sa kanyang mentor. Pero iba ang naging reaksyon ni Zhao Wei kumpara kay Boss Su. Kalmado niyang sinuri ang problema at pagkatapos ay itinuro kay. Alam ni Tao Wuji kung saan ka nagkamali. Bilang isang guro, tumulong siya kay Tao Wuji. Pinahaba niya ang panahon para maayos ang sitwasyon. Nang malaman ito,
Agad-agad na, nagsumbong si Soo Ji-an-ren sa Departamento ng Investigasyon sa Ekonomiya para isisi ang lahat ng responsibilidad sa pagkalugi. Dahil nakukonsensya siya sa kanya, nang hapon ding iyon, nag-text si Tao Woo-ji para humingi ng tawad at sinabing, pananagutan niya ang lahat kahit matanggal siya sa trabaho. Hindi mo rin siya maaapektuhan. Para hindi ka mag-isip ng masama, agad na nag-text si Zhao Wei na magtrabaho ng mabuti. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ko, kaya kong ayusin, kaya magtiwala ka. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Zai Ji-yuan at sinabing ipahiram sa kanya ang pera. Nang matanggap ang pera, napatahimik na lang ang dalawang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, isang sabuatan para pabagsakin si Zhao Wei ang nagsimula. Pagkatapos ng trabaho, tinawag ng direktor ng punong tanggapan si Soo Ji-an-ren sa kanyang opisina at inakit siya kung matutulungan niya itong pabagsakin si Zhao Wei. Kung gayon, ang trono ni Zhao Wei ay mapupunta na sa kanya. Ang isang napakalaking oportunidad na ganyan, paano tatanggihan ni Soo Ji-an-ren? Kaya naman, nagkasundo na silang dalawa na magtulungan. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ng direktor si Zhao Wei at sinabihan siyang humanap ng papalit sa kanya sa pamamahala ng sangay sa distrito para hindi siya gaanong mapagod sa dami ng trabaho. Ngunit hindi niya alam na sa pagkakataong ito, hindi na magtitimpi si Zhao Wei. Nang hapong iyon, pagkatapos ng trabaho, tinawagan niya si Wu Xianlong at Zai Ji-yuan para magkape. Nag-usap-usap para pag-isipan kung paano gagantay ng nararapat. Pagkatapos mong magpaalam sa kanila, lumabas ka para kumain kasama si Jolene. Pagkatapos ng ilang beses na pag-uusap, nakita mong hindi siya masama, hindi siya kasamaang gaya ng inaakala mo, kaya itinuring mo rin siyang kaibigan. Pagdating mo roon, kinuha ni Jolene ang isang mamahaling kahon ng regalo sa kanyang bag at ibinigay sa iyo. Hindi mo inaasahan na habang sinusubukan mo ang regalo, may isang taong nakatayo sa malayo at kinunan ang buong pangyayari. Hindi pa tapos kumain, pinatawag na si Zhao Wei sa headquarters, at hindi mo inaasahan na pagkaalis mo roon. Kinuha ni Jolene ang kanyang telepono at tinawagan si Zai Ji-yuan. Hindi nagtagal, dinala niya rito si Soo Ji-an-ren. Nang makita kanya, agad siyang nagtangkang umalis. Pero nang maglamang si Jolene, humingi siya agad ng tawad dahil nagkamali siya ng akala sa iyo. Para ipakita ang kanyang sinseridad sa kanya, inilabas din ni Jolene ang isang kahon ng regalo na katulad kanina para ibigay sa kanya, at ang tagpong ito syempre, ay hindi nakaligtas sa mga lente ng mga paparazzi. Sa kabilang banda, pagbalik sa punong tanggapan, sinabi rin ni Miao Che kay Zhao Wei na ipinadala sila ng mga nakatataas para imbestigahan ang sitwasyon. Ang imbestigasyon ay tungkol sa panunuhol, at ang pangunahing target ay ang mga proyektong pinamahalaan niya. Sa narinig na iyon, hindi man lang natinag si Zhao Wei. Wala siyang ginagawang labag sa batas, kaya malaya silang mag-imbestiga kung ano man ang gusto nila. Pero hindi niya inaasahan na sa unang dokumentong sinuri nila, nakakita na sila ng problema. Ang dalawang proyektong ipinasa ni Soo Ji-an-ren ay may malaking indikasyon ng korupsyon. Kailangan itong imbestigahang mabuti, kaya nag-utos si Miao Che sa kanyang mga tauhan. Imbestigahan ninyo ang daloy ng pera nilang dalawa sa panahong nakasaad sa report. Pero hindi nila alam na narito rin sa silid na ito ang anak ni Soo Ji-an-ren. Nang marinig niya ito, palihim siyang tumawag at ipinaalam ito sa kanyang ama. Matapos makuha ang impormasyon, agad siyang tumawag sa GM, DC ng NGN Hang para pag-usapan ang gagawin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay isisi ang lahat kay Zhao Wei. Tutal, siya naman ang pumirma sa kontrata, kaya sabihin mo na siya ang may kagagawa ng lahat at wala kang alam. Boss Soo, kailangan mong maging matalino. Sa ganoon lang mapupunta sa iyo ang posisyon. Habang nag-uulat kayo ni Miao Che sa mga nakatataas, sinamantala na naman niya ang pagkakataon, dahil kamakailan lang, sangkot din si Zhao Wei sa maraming iskandalo. Kung mananatili siyang vice-presidente, magiging masamang halimbawa siya sa mga empleyado. Mas mabuting suspendihin na lang siya pansamantala. Makatwiran naman ang mungkahi niya. Kaya sinabi ng mga nakatataas kay Miao Che na maglabas ng anunsyo tungkol sa suspensyon ni Zhao Wei pansamantala. Kahit masakit sa loob ko, ito ang desisyon ng mga pinuno, kaya wala akong magagawa. Hindi ko akalain, pagkalabas ko pa lang ng pinto, natanggap niya na ang relo ni Zhao Wei ay ipinuslit ng isang tao mula sa disciplinary inspection team sa punong tanggapan. Kasabay nito, nakatanggap din sila ng isang anonymous na sumbong, na si Zhao Wei ay madalas tumanggap ng suhol para ipagamot ang kanyang anak, kaya agad siyang naging pangunahing sospek. Pumalit kay Soo Ji-an-ren para makatakas. Kahit na ipaliwanag ko na ang perang pampagamot sa anak niya ay perang pinaghirapan ko. Ang inutang kay Miao Che at kanyang asawa,
Pati ang relo, galing din sa'yo. Pero walang naniniwala sa kanya. Lahat ng empleyado nagsimula na ring lumayo sa kanya. Tanging si Tao Wuji lang ang laging handang kumampi sa kanya. Pero hindi mo alam na ang mga ito ay isa lamang hakbang. Isang maliit na hakbang sa planong inilatag na niya. Matapos ilihis ang investigasyon ng task force sa restaurant kung saan kakagaling ko lang kumain, sumakay siya sa elevator na may nakakalokong ngiti. Sa pamamagitan ng CCTV sa hallway ng restaurant, natuklasan nila na hindi nagtagal pagkaalis ni Zhao Wei doon. Si Su Jianren kasama ang direktor ng proyekto na sangkot sa panunuhol. Walang iba kundi si Zai Jiyuan sa panig na ito. Ang quarterly review meeting ng Customer Care Department, nagaganap din kahit na siya ang nag-ambag ng 80% ng KPI para sa buong departamento ngayong quarter. Pero si Tao Wuji ay pinuna ni Su Jianren para maitaas ang anak niya matapos siyang pagsabihan. Nagdesisyon siyang ilipat ito para mga siwa sa pagpapautang sa mga magsasaka sa mga lugar na nahihirapan pa. Pagkatapos akong pag-alitan ni Tao Wuji, bigla naman niyang pinuri ang walang kwentang anak niya. Kanina, nakatanggap ako ng abiso mula sa departamento ng HR. Kailangan daw nating ilipat ang isang empleyadong may magandang performance sa departamento ng auditing. Napagdesisyonan ng mga nakatataas na ilipat si kasamang Cheng Jiayuan doon. Kahit alam naman nating lahat na mahina siya. Ang proyektong ito ay gawa rin ni Tao Wuji. Nakikinabang lang siya, pero anong magagawa natin? Ngayon, ang pagkapanganak sa tamang pamilya ay isang sining na rin. Tapos nasa kanya pa yun. Nakita niyang ninanakaw ng ganon ang gawa niya. Galit na galit si Wuji, pero kailangan niyang lunukin ang galit niya. Nang makaalis na ang lahat, saka lang siya naglabas ng sama ng loob. Ang dahilan kaya gusto ni Su Jianren ilipat ang anak niya sa auditing department ay dahil napansin niyang gusto ni Jia Yuan ang isang kaedad niya, at parang mas gusto siya ni Tao Wuji. Pakinggan mo ako. Kung gusto mong makuha ang puso ng babaeng yun, kailangan mong laging magmaneho ng magarang sasakyan para isama sila sa mga mamahaling restaurant para mag-order ng pinakamahal na pagkain. Mas mabuting ilayo mo siya sa akin, Wuji. Pero ayaw ni Jia Yuan na gawin yun dahil ang akala niya magkaibigan lang kayong dalawa. Walang namamagitan sa inyo. Hindi niya alam na may lihim na pagtingin sa'yo yung babae, Wuji. Dahil ayaw niyang masira ang inyong pagkakaibigan kaya tinatago ni Wuji ang tungkol dito. Nang hapong yun, pagkatapos ng trabaho, sabay-sabay silang umuwi. Napansin ni Wuji na palaging pinagsisilbihan ng kasamahan nilang babae ang boyfriend niyang si Xiao Wei. Kaya nagsimula siyang magsalita tungkol sa pag-iisa sa Shanghai. Hindi rin madali ang maghanap buhay bilang babae. Dapat ka na ring maghanap ng magandang mapapangasawa. Narinig ko kay Tao Wuji na gusto ka raw ni Jia Yuan. Mayaman at makapangyarihan pa ang pamilya nila. Subukan mo lang bigyan siya ng pagkakataon. Nakakainis na ang paulit-ulit mong pagdadahilan. Tumayo siya at nagpas siyang umalis. Nang makita iyon, napilitan si Jia Yuan na habulin siya para suyuin. Ngunit hindi niya inaasahang malalaman ang katotohanang dudurog sa puso niya. Alam ni Tao Wuji na gusto siya ni Jia Yuan, pero hindi mo sinabi sa kanya. Dahil sa maling akala sa intensyon mo, nagdesisyon si Jia Yuan na putulin ang ugnayan sa iyo. Pagkatapos ng araw na iyon, lumipat si Jia Yuan sa audit department. Si Tao Wuji ay nagdala ng gamit sa probinsya para magtrabaho. Wala na silang komunikasyon sa isa't isa. Matapos matunton ng footage, nagdesisyon ng investigation team na mag-imbestiga pa para malaman kung may sabuatan na isinagawa rito. Una, susuriin nila ang relo ni Zhao Wei, pero ang ibinigay sa kanya ay peke lang. Nagkakahalaga lang ng mahigit 2,000 yuan. Pero nang ikumpara nila ang relo na isinumite ni Zhao Wei sa relo sa litrato na natanggap nila, magkaibang-iba ang kulay. Kaya pinaghihinalaan nilang peke ang isinumite ni Zhao Wei. Muli nilang sinuri ang lahat, at napansin nilang hindi kay Zhao Wei ang mga kamay sa litrato. Dahil simula nang mamatay ang kanyang asawa, hindi na siya nagsusuot ng singsing. Kasabay ng paglitaw ni Su Jianren di kalaunan, nagdesisyon silang pumunta sa punong tanggapan para imbestigahan siya. Sa panahong ito, habang tinitingnan ng litrato, hindi pa alam ni Su Jianren ang kapahamakang darating. Bukod sa hindi ko alam, wala na siyang maipaliwanag pa. Sigurado ka ba na hindi ito ang pangunahing palabas na ikaw mismo ang nagplano? Sa mismong sandaling ito, dumating ang grupo ng investigasyon na may dalang computer. Sa pamamagitan ng pagbawi ng datos, natuklasan nila ang dalawang bagong buradong litrato na nasa basurahan ng email. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata ni Su Jianren. Hindi pa niya ito nakikita kailanman. Paano ko pa yan mabubura? Hindi ko akalain. Para lang pabagsakin si Zhao Wei, nagawa mong mag-isip ng ganitong pakana.
nagawa mong mag-photoshop ng litrato at pagbintangan siyang tumatanggap ng suhol mula sa mga tao. Dati na ring nagsinungaling si Soo Ji-an na hindi niya raw kilala si Jolene. Pero ngayon, mayroon ng surveillance footage. Lalong naghihinala ang investigating team sa kanya. Sa puntong ito, nalaman niyang niloko siya. Nagpupumiglas at nagrereklamo, pero hindi pa tapos ang problema. Pagkatapos, nagtanong ang grupo ng investigador, isang tanong na nagtulak sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Kilala mo ba ang bagong empleyado sa grupo namin? Si Jia Yuan. Pagkatapos nilang matanggap ang file ng bagong empleyado, natuklasan nila na ang nanay niya ay kapareho ng apelyido at pangalan ng dating asawa ni Soo Ji-an. Kaya nakipag-ugnayan sila sa departamento ng pulisya at natuklasan na pagkatapos nilang maghiwalay, pinalitan ng dating asawa niya ang apelyido ng anak niya para maging kapareho sa kanya. Mahigpit ang patakaran ng bangko tungkol sa mga magkadugo. Hindi maaaring mapunta sa parehong tanggapan si Soo Ji-an para magtrabaho ang anak niya sa ilalim niya. Malaking paglabag iyan. Dagdag pa rito, tumawag ang anak niya noon para ipaalam sa kanya ang resulta ng trabaho ng grupo ng inspection. Mahihirapan kayong makalusot sa harap ng matitibay na ebidensya at matalas na argumento ng grupo ng investigasyon. Nagwala si Soo Ji-an at gusto niyang imbestigahan kung sino ang nagpadala ng litratong iyon dito. Wala nang nakuha pang impormasyon mula sa kanya. Mabilis ang kinuha ng team ng investigasyon ang gamit nila para puntahan si Zhao Hui. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng mga litratong yan. Sa mga nakaraang taon, wala akong ginawang ikakahiya ko. Mag-imbestiga kayo at malalaman ninyo kung ilang beses na akong tumanggi sa mga hindi aprobadong aplikasyon sa pautang, at kung paano ako tinakot ng mga taong yun. Dati, ang estudyante ko na si Tao Wuji ay nag-imbestiga rin kay Boss Soo dahil sa pagtulong sa mga taong magsinungaling sa mga deklarasyon para makapanloko ng bangko para magpautang pa ng pera. Ito ang mga ebidensya na nakalap namin sa nakalipas na panahon. Sa mukha niyang walang bahid pag-aalala, walang makapagsasabing lahat ng nangyayari ay dahil sa kanya. Pinagawa niya kay Jolene ang pagtatanghal ng pagbibigay ng relo. Inayos niya ang photographer para isumbong sa mga nakatataas na tumatanggap ako ng suhol. Lahat ay bahagi ng planong binuo niya. Maging ang pagbabalik ni Tao Wuji dito, ang pag-uulat ng trabaho ay bahagi rin ng kanyang plano. Pinagmamasdan ka ng husto ng leader kamakailan. Malaki ang pagtingin nila sa mga narating mo nitong mga nakaraang araw. Sinamantala ko na rin ang pagkakataong ito para magmungkahi sa mga pinuno. Nailipat ka sa ibang departamento para mas lumawak pa ang iyong pag-unlad. Pumayag na rin sila, at hihintayin na lang nilang matapos mo ang proyekto sa pagpapautang sa mga magsasaka. Pagkatapos, ililipat ka nila sa departamento ng audit para palitan si Jia Yuan. Nang marinig iyon, nag-alangan si Tao Wuji. Kung ikaw ang papalit doon, paano na si Jia Yuan? Balak pa sanang makipag-usap si Tao Wuji, pero nakita ni Zhao Hui si Jia Yuan na nagwawala, kaya't nagmamadali siyang umalis dala ang kanyang plato at kubyertos. Hindi nagtagal, nakita rin ni Tao Wuji at ng kanyang mga kasamahan si Jia Yuan. Pero bago pa siya makapagsalita, sinuntok na siya nito. Nagbulag-bulagan si Zhao Hui sa pangyayaring ito dahil may mas mahalaga pa siyang dapat asikasuhin. Iyon ay ang patalsikin ng kasalukuyang direktor ng bangko. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi pa batid ng direktor ang panganib na nagbabanta sa kanya. Kahit na nasa gitna tayo ng napakagulong sitwasyon, nakukuha pa rin niyang makipagkita sa kanyang kalaguyo. Nang makatanggap ng mensahe ng paghingi ng tulong mula kay Soo Ji-an, agad niya itong binablock. Bilang pinuno, bakit ka matatakot sa mga maliliit na bagay na yan? Nang hapong iyon, habang nanunood ng TV si Zhao Hui sa bahay, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang superior. Pinagsabihan siya nito na magbihis at magpaganda ng husto ngayong gabi. Mahalaga sa kausap natin ang detalye, kaya huwag mo siyang ipapahiya. Nakita ko mismo kung paano niya tratuhin ng masama ang dating sekretarya, kaya palagi siyang may takot sa puso niya. Sa kanya, kahit hindi niya alam kung bakit kailangan pang mag-bar kung may meeting sa kliyente. Pero lahat ng ipinag-uutos niya, sinusunod niya ng maayos. Pagdating niya, pinakuha niya agad sa kanya ang magkasintahang naglalandian para sa kanya, pero dahil ayaw niyang magkaproblema, agad siyang tumanggi. Wala na siyang nagawa, kaya inutusan na lang niya itong tumayo para harangan para siya na mismo ang kumuha ng litrato. Pero hindi niya akalain na may security guard na binayaran ang mesa na iyon para mag-ilaw at manggulo. Para walang makaabala kaya malabo ang kuha. Sa puntong ito,
Bumulong si Xiao Wei sa kanya at sinabing alam ko kung paano, para makuhanan ko sila ng litrato. Pero kailangan mong mangako sa akin, kung makakakuha ako ng litrato para sa'yo, anong gusto ko? Kailangan mo ring pumayag dahil hindi niya alam na magre-resign siya, kaya pumayag siya agad. Nagpanggap si Xiao Wei na tagapagbigay ng alak para magtimpla ng tsaa. Hinalo niya iyon at pagkatapos ay kinuha ang kamera para kumuha ng souvenir photo para sa kanila. Libreng serbisyo. Sino ba ang hindi magkakagusto? Kaya ang may-ari ng party ay, dali-dali niyang pinatayo ang direktor ng bangko at hinalikan ng mariin. Para hindi maghinala ang mga tao, agad niyang pinindot ang continuous shooting mode. Pagkatapos ay binigay niya sa kanila ang isang orihinal na litrato. Nang makita nila ang malinaw na mga litrato, tuwang-tuwa ang kanyang boss at nangako pa na ipo-promote siya bilang direktor ng Departamento ng Pananalapi. Ito ay ikinagulat ni Xiao Wei, na balak pa namang magbitiw. Kagagraduate pa lang niya, pero magiging direktor na siya. Ito ang pangarap ng maraming tao. Habang masaya siyang inaakbayan siya para kausapin, si Tao Uji. Nakita rin niya kayong dalawa na naglalambingan. Uminit ang ulo niya at tinabig si Xiao Wei, tapos umuwi ng tahimik. Kinabukasan, kumalat na sa internet ang litrato ninyong dalawa. Nagdulot ito ng malawakang pagtutol. Pagpasok pa lang ni Miao Che sa opisina, tinawagan na siya ng presidente. Tingnan mo sa internet, sikat na ang bangko natin. Ang balita tungkol sa direktor ng administrasyon ng bangko na may asawa, pero nakikipagrelasyon sa ibang babae ay agad na naging usap-usapan ng lahat ng empleyado sa punong tanggapan, kahit nabasa na nila ang balitang ito. Ngunit dahil sa kanyang planong paghihiganti, si Zhao Wei ay nanatiling kalmado na parang walang alam. Zhao Wei, nabasa mo na ba ang balita sa internet? Kumakalat ang mga litrato ng direktor na nagpapakasasa. Sabi ko na nga ba, sa ugali niyang ganyan, mangyayari yan. Pagkakita ko pa lang sa balita, sina Zai Jiyuan at Wu Xianlong ay agad nagpadala ng mensahe. Binabati ka sa matagumpay mong plano. Di nagtagal, natanggal din sa pwesto ang dating CEO, at ang pwestong yun ay napunta kay Zhao Wei. Para batiin siya sa pagkakapromote, nag-organisa ang dalawa ng malaking selebrasyon. Pero alam ni Zhao Wei na hindi lang yun ang pakay nila. Si Zai Jiyuan, atet na. Anong balak mo ngayon? Alam ko, walang libreng pagkain. Kung may maitutulong ako, gagawin ko ang lahat. Kung may hiling siyang hindi mo kaya, sabihin mo sa akin. Ikaw ang umayos para kay Tio ng gabing iyon. Pumunta rin si Miao Che para hanapin siya, bukod sa pagbati sa kanya sa pagkakaroon niya ng posisyong pinangarap niya buong buhay niya. Bukod pa roon, bukal sa loob siyang nagpaalala sa kanya na huwag masyadong lumubog sa putikan na ito. Kahit alam niyang gusto lang ni Miao Che na makabuti sa kanya, pero kapag nakatapak ka na sa putikan na ito, wala nang pagkakataong bumalik pa. Ngayon, kailangan lang na magalit ang dalawang iyon. Kahit isa lang sa kanila, mawawala sa kanya ang lahat. Kinabukasan, pinatawag siya ni Wu Xianlong sa bahay niya. Nakita niyang parang gusto ni Zhao Wei ang mansyon niya. Nag-alok siya na bilhan ka ng ganoong bahay, pero agad itong tinanggihan ni Zhao Wei. Nang makita niya ang ganoong ugali ni Zhao Wei, napansin din ni Wu Xianlong na pansamantala muna siyang gustong mapag-isa, kaya napilitan din siyang ipagpaliban muna ang plano niya. Hindi niya inaasahan na tatawag si Zai Jiyuan sa mismong oras na iyon. Pinapamadali siyang aprobahan ang pautang sa kanya, at hindi pa nakakasagot si Zhao Wei. Agad niyang ibinaba ang telepono. Ang mayabang na ugali ni Zai Jiyuan na ito ay labis na ikinainis ng isang taong may edad na tulad ni Wu Xianlong. Anong ibig sabihin ng batang yan? Narinig ko rin yun. Lagi na lang nag-uutos sa iba, hindi man lang tinitingnan kung sino ang kausap niya. Yung dalawang proyekto na yun, palalampasin na lang ni Zhao Wei, para naman may maipakita siya. Pero sa susunod na tumawag siya para mag-utos ng ganyan, wala siyang makukuha kundi ang pag-aalala ko na baka samantalahin ni Zai Jiyuan ang sitwasyon. Ang pinaka-ikinababahala ni Wu Xianlong sa ngayon, si Jolin ang pinakamalaking banta kay Zhao Wei. Mula pa noong pagdiriwang, napansin na niya na si Zhao Wei ay may espesyal na lugar para sa babaeng iyon. Kung ano man ang gusto niya, agad itong papayagan ni Zhao Wei. At si Jolin ay isang pyesa sa kamay ni Zai Jiyuan, kaya malamang madaling maloko si Zhao Wei. Nag-aalala siya ng labis, ngunit hindi niya alam na mayroon pa rin siyang especially iya na ipinasok ni Zai Jiyuan sa tabi niya. Mukhang nagawa ako ng isang malaking pagkakamali, kaya nakapasok ang isang especially iya sa loob natin. Lumabas na kanina, habang nakikipag-usap sa kaibigan niya. Nalaman ng anak ni Wu Xianlong na si Xiao Wei ay kapatid na babae ng asawa ni Zai Jiyuan.
Kaya dali-dali siyang tumakbo para tingnan ang mga CCTV camera. Sa kumpanya at natuklasan niya na siya ay nagpanggap para mangalap ng ebidensya para patunayang tumatanggap ng suhol si Zhao Wei. Kaya naguguluhan na siya. Kung mabubunyag ito, lahat tayo ay madadamay. Kaya kailangan nating magmadaling humanap ng paraan para patahimikin siya. Pero sa mga oras na to, kalmado pa rin ang tatay mo. Alam niyang balang araw, babaliktad din si Zhao Wei kay Zai Jiyuan. Magagamit nila ang babaeng nagngangalang Xiao Wei para makagawa ng hakbang. Para italsik si Zai Jiyuan sa labanang ito para sa interes. Huwag kang mag-alala. Panatilihin mo siya hanggang sa tamang oras. Palihim nating ipaalam sa kanya ang ilang maling impormasyon para malinlang. Hindi naiiba ang nangyari sa mga inaasahan ni Wu Xianlong. Di nagtagal, lumitaw ang alitan sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa lalong tumitinding pangangailangan ni Zai Jiyuan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, tutulungan mo ba ako? Ang sagot ni Zhao Wei ay syempre, hindi pa rin. Dahil hindi siya nakakuha ng pera kay Zhao Wei, pinagalitan si Zai Jiyuan ng kanyang mga nakatataas. Binyantaan niya si Zai Jiyuan na kung hindi siya makakakuha ng puhunan sa loob ng 1 linggo, ipapaalam niya sa Board of Directors ang mga iskandalo tungkol sa kanya, para makapagdesisyon sila na tanggalin ka sa grupo. Dahil umabot na sa ganito, kailangan nang ilabas ni Zai Jiyuan ang kanyang alas. Pinakiusapan niya si Jolin na iparating kay Zhao Wei, na kung hindi siya tutulungan nito, huwag siyang sisihin sa kanyang gagawin. Pero ang isang tulad ni Zhao Wei, paano matatakot sa mga ganyang salita? Sa pagtataka ni Jolin, umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Bigo ang planong takutin si Zhao Wei. Si Zai Jiyuan ay parang naglalakad sa nagbabagang uling matapos makipag-usap sa kanyang asawa. Nagdesisyon siyang umupa ng taong gagawa ng paraan kay Zhao Wei. Kinabukasan, pagka-uwi ni Zhao Wei sa kanyang bahay, bigla siyang pinatumba ng isang lalaking nakatakip ang mukha. Buti na lang at napansin nito ni Wu Xianlong, kaya nailigtas niya ang buhay nito. Gusto sanang magsumbong ni Wu Xianlong sa pulis para alamin kung sino ang may gawa nito, pero pinigilan siya ni Zhao Wei at sinabing hindi na kailangan. Nahulaan na niya kung sino ang nasa likod nito. Kung sino ka mang may lakas ng loob na gawin ito sa akin, lagot ka sa akin. Kinabukasan, nang dalawin ni Zai Jiyuan si Hua para magkumusta, agad siyang hinarang ng mga security guard sa labas. Nang marinig ang ingay, agad na lumabas ang anak ni Wu Xianlong at sinabi sa kanya, matagal nang nakadischarge si Zhao Wei. Tapos, nagtanong pa siya ng sadya, alam po ba ninyo kung sino ang nanakit kay Zhao Wei? Nang makita niyang nagmamaang-maangan pa rin si Zai Jiyuan, dinagdagan pa niya, pinakagusto ko sa lahat ay yung mga naninira ng patalikod. Mag-ingat din po kayo sa paglalakad. Kaya napahiya siya doon mismo. Pero ang kapal talaga ng mukha niya. Kinabukasan, nagpunta ulit si Zai Jiyuan kay Zhao Wei para humingi ng tawad. Pero sa ilang pangungusap pa lang, nagbanta na siya agad. Naaalala mo pa ba kung sino ang tumulong sa iyo para makarating sa posisyon mo? Huwag mo akong piliting ipaalam sa iba. Gusto niyang gamitin ito para takutin si Zhao Wei. Pero hindi niya inaasahan na wala pang 3 segundo, nabisto na siya ni Zhao Wei. Para maliwanagan ka. Una, walang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman ako sa bagay na yon. Pangalawa, kung hilahin man ako palabas dito, mula ngayon, hindi na makakautang ni isang kasing ang kumpanya mo sa bangkong ito. Sa sinabi kong yan, sigurado akong naiintindihan mo na ako, di ba? Pagkasabi niyan, agad na tinawag ni Zhao Wei ang kanyang sekretarya para ihatid ang bisita at sinabi, sa susunod, maliban na lang kung may sunog o may namatay, huwag mo na akong puntahan. Labis na ikinagalit ito ni Zai Jiyuan. Ngunit pagtapak niya sa may pinto, bigla siyang lumingon at nagtanong, kung ganun, paano na ang sakit ng anak mo? Parang nasa ibang bansa pa rin yata siya. Kung may kailangan kang tulong, tawagan mo lang ako. Sa narinig niyang iyon, nag-aalala ng husto si Zhao Wei. Agad niyang tinawagan ang dating asawa ni Miao Che, na kasalukuyang nagpapagamot sa anak niya sa ibang bansa, para alamin ang sitwasyon. Pero ang sabi nito, kahapon daw ay may nakasalubong silang isang taong napakakaiba ang kilos. Kahit hindi nila kilala, ang taong iyon ay, binuhusan niya ng tubig sa bote yung bata. Nang marinig yun, natakot ng husto si Zhao Wei. Kung tubig yan ngayon, paano na kung asido sa susunod? Hindi ko akalaing maglalakas loob si Zai Jiyuan na gumamit ng ganyang kalupit na paraan para manakit ng mga inosente. Sa galit niya, pinuntahan niya ito para singilin. Ito ang unang beses na nakita ni Zai Jiyuan na galit siya, kaya nanginginig siya at hirap na hirap umamin. Totoo nga, ako ang gumawa nun.
Alam kong hindi papayag si Wu Xianlong na saktan ako ni Zhao Wei, kaya kumalma siya at hinamon ka ulit. Ang daming dugo dito. Sige nga, subukan mong manakit. Tapos nagdrama na naman kay kuya. Tignan mo, ilang taon na akong nagsasakripisyo para sa kanya. Tapos ngayon, kaya niya akong pabayaan. Iniwan ako sa gitna ng daan. Zhao Wei, sinasabi ko sa'yo, kapag bumagsak ako ngayon, hindi rin kayo mapapatahimik sa payo ni Wu Xianlong. Sa wakas, kumalma rin si Zhao Wei at tinignan ang sitwasyon. Hindi sa ayaw kitang tulungan, Tiyo, pero maraming pagkukulang ang planong ito. Hindi ko ito mapipirmahan. Umuwi ka na at baguhin ang plano. Kung maganda, hindi na kita pahihirapan pa. Nang marinig iyon ni Zai Jiyuan, tuwang-tuwa siya. Sinabi niya kay Zhao Wei na sa loob ng linggong ito, matatapos niya ang bagong plano. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Ang desisyon na ito ni Zhao Wei ay ikinagulat din ni Wu Xianlong. Hindi niya akalain na ang isang tulad ni Zhao Wei ay magtuturo sa iba kung paano gumawa ng pekeng kontrata para maloko ang bangko, pero hindi niya alam na may mas malaking sorpresa pa. Yung mansyon na ipinangako mo sa akin noon, pwede ko pa bang kunin? Dito naman, habang nag-uulat ng progreso ng trabaho sa kanyang boss, nakita ni Zhao Wei sa mesa niya ang isang kontrata ng bentahan ng lupa at bahay na ang nakapangalan ay Zhao Wei. Bigla niyang naalala ang tawag ng kanyang kapatid. Ilang araw na ang nakalipas, napasubo ang bayaw ko sa gulo. May isa lang paraan para makalaya siya. Iyon ay ang makahanap ng ebidensya na tumatanggap ng suhol si Zhao Wei mula sa mga negosyo. Sakto namang nakatanggap ng tawag ang boss niya at kailangan niyang umalis agad. Kaya sinabi niya kay Zhao Wei na maghintay na lang doon. Aalis lang daw siya saglit at babalik bago umalis. Maingat pa niyang itinago ang kontrata sa loob ng drawer. Habang papalayo ang mga yapak ng boss niya, si Zhao Wei, agad siyang tumakbo sa kabinet at kinuha ang kontrata. Pagkatapos ay dali-dali niyang kinuna ng litrato ang buong nilalaman nito. Pagkatapos, inayos niya ang kontrata. Ibinabalik niya ito sa dati nitong kinalalagyan at kalmadong naghintay sa pagdating ng boss. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya, agad niyang ipinadala ang nilalaman ng kontrata sa kanyang ate. Nang makita ng asawa niya ang mga litrato sa cellphone niya, isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Si Zai Jiyuan ay ligtas na sa pagkakataong ito. Akala niya ay hawak na niya ang panalo, kaya naman labis siyang nagmamayabang, ngunit hindi niya alam na kinabukasan, hindi pa man siya nakakaupo ng matagal. May dumating na inspection para hanapin siya. Magandang araw. Kami po ay mga inspector na ipinadala para imbestigahan ang kalinisan. Umaasa ang kumpanya na makikipagtulungan ka para maging maayos ang lahat dahil pinaghihinalaang ipinagkanulo siya ni Zhao Wei. Kaya pagkaalis ng inspection, agad siyang nagpunta kay Zhao Wei para maningil. Wala pa naman siyang konkretong ebidensya para akusahan si Zhao Wei. Kaya imbes na magsisihan, nagpa siya siyang umupo at suyuin. Zhao Wei na pirmahan ang kontratang ito para sa akin. Pero sa pagkakataong ito, matatag pa ring tumanggi si Zhao Wei. Nang makita ito ni Zai Jiyuan, muli niyang ginamit ang kaligtasan ng anak niya para takutin siya. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Zhao Wei sa kanya, "Sige, silipin mo kung anong meron ako dito." Pagkasabi nito, binuksan niya ang drawer at kinuha ang USB na nakatago roon, saka isinaksak sa computer. Hindi niya akalain na sa loob nito ay may ebidensya na nagpapatunay na pinik ng kumpanya niya ang mga dokumento para labanan ng bangko. Paano mo nakuha ang mga ito? Matapos mag-isip, napagtanto niya na ipinagkanulo siya ng kanyang sekretarya. Ang labis niyang ipinagtataka ay kung paano nagawang suhulan ni Zhao Wei ang batang iyon. Lumabas na ang batang iyon ay anak ng dating direktor ng bangko nila na namatay sa isang aksidente sa trapiko noon. Para mapahamak si Zai Jiyuan at makaganti sa kanyang guro, hinanap ni Zhao Wei ang bata para sabihin sa kanya ang katotohanan sa likod ng lahat. Si Zai Jiyuan ang naglinlang sa tatay mo para pumasok sa ilegal na negosyong ito, at pagkatapos ay kinamkam ang tubo. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, buksan mo ang USB na to. Nasa loob niyan ang lahat ng ebidensya. Pero sa legal na aspeto, hindi pa rin sapat para makulong siya. Kaya sana makipagtulungan ka sa akin, para makaganti tayo sa nangyari sa tatay mo, para mapanatag na siya sa kanyang huling hantungan sa tulong ng taimtim na pakiusap ni Zhao Wei, ang batang lalaki na nakapasok sa buhay ni Zai Jiyuan, para palihim na mangalap ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga ilegal na gawain. Nang marinig ito, tuluyan nang naunawaan ni Zai Jiyuan ang lahat, pero hindi niya matanggap na basta na lang siyang maloloko ni Zhao Wei, kaya itinuro niya ito at sinabing, "Hoy, Zhao Wei, sinasabi ko sa iyo,
mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na tumanggap ka ng suhol. Kung sa linggong ito ay hindi mo pipirmahan ito para sa akin, abangan mo kung sino sa ating dalawa ang unang mahuhulog sa hukay. Pero hindi niya alam na sa sandaling nagpasya siyang kalabanin si Zhao Wei. Nakatakda na ang kanyang kahihinatnan kinabukasan. Pagkatapos niyang sibakin ang kanyang sekretarya, buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanyang asawa, sisingilin na si Zhao Wei kung hindi niya ako tutulungan. Ang pagbili pa lang ng mansyon na iyon ay sapat na para tapusin ang kanyang karera. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ng kanyang asawa. Nalinlang sila. Tama na ang nakapangalan sa bahay ay Zhao Wei. Ngunit hindi ang Zhao Wei na kilala nila, kundi ibang tao. Maliban sa pangalan, iba ang numero ng ID, petsa ng kapanganakan, at probinsya. Doon lang napagtanto ni Zai Jiyuan na nahulog na siya sa patibong ni Zhao Wei. Katapusan na niya, wala nang magagawa kahit magsisi pa siya. Dinampot niya ang telepono para tawagan si Zhao Wei at magmakaawang patawarin siya. Pero ayaw nitong sagutin ang tawag niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa telepono kaya napaluhod na lang siya. Nagmamakaawa sa kanyang asawa na mag-isip ng paraan para makalaya siya sa iskandalo. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, umalingaw-ngaw na ang sirena ng pulis sa ibaba. Tapos na siya dahil sa kasong paglustay ng pondo ng bayan. Panunuhol sa mga pinuno ng mga kumpanyang pag-aari ng estado. Sinentensyahan siya ng 5 taong pagkakakulong at multa na 1 milyon. Nang makita ng asawa niya ang sinapit ng kanyang asawa, nagpa siya ang asawa ni Zai Jiyuan na dapat niyang ipaghiganti ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, gumaling din ang mga mata ng anak niyang si Zhao Wei. Nang makita niya ang kanyang anak na masaya at masigla sa kanyang harapan, labis siyang naantig. Pagdating sa bahay, masaya niyang isinilid sa florera ang mga bulaklak na binili ng kanyang ama. Tapos lumabas sa balkonahe para tanawin ang magandang tanawin ng lungsod sa gabi at sumigaw ng, "Nanay, gumaling na ang mga mata ko." Dahil natatakot na mapagod ang anak niya pagkatapos ng mahabang biyahe, tumakbo si Zhao Wei para sabihan ang bata na bumalik na sa kwarto at matulog. Kapag hindi na siya pagod, kung saan niya gustong pumunta, dadalhin siya nito. Hindi niya akalain na gusto agad nitong makita si Jolene. Hindi niya alam na matagal na itong lumipat. Nang marinig niya sa kanyang ama na lumipat na ito, nagpumilit ang bata na. Inaya niya siya para lumabas. "Kung gusto mo, ikaw ang mag-aya sa kanya." Akala ko hindi kaya ng anak niya yon. Nung hapunan, habang nagtitipon ang lahat, dumating si Jolene at nakita ang anak ni Zhao Wei. Pinayuhan niya ang bata na mag-ingat sa kinakain niya. Sa nakita niyang yun, nahulaan ni Wu Xianlong na itinuturing na niyang ina si Jolene. Kaya pagkatapos ng handaan, pinigil niya si Zhao Wei. Nag-usap sila nang hindi nila alam na naririnig pala ni Jolene ang lahat. Mahal na mahal niya si Jolene. Pagkababa pa lang niya sa airport, gusto na agad niya itong hanapin. Kawawa naman siya, magkamukha man sila. Hindi kasing inosente ng nanay niya si Jolene. Zhao Wei. Ilang araw ang nakalipas, dinalaw ko si Zai Jiyuan. Nagkataon na nakita ko siya at si Su Jianren doon. Tiyak na nagtanim ng galit si Su Jianren pagkatapos noon. Kaya malaki ang posibilidad na nagkaisa silang dalawa para magtulungan. Para gawan ka ng paraan, pero hindi naniniwala si Zhao Wei. Sigurado siya na hindi kailanman gagawin yon ni Jolene. Nang marinig ni Jolene ang sagot ni Zhao Wei, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya para paglapitin silang dalawa. Kinabukasan, niyaya ng kanyang anak na babae si Jolene na kumain sa labas. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang pulseres at sinabing espesyal na ipinabili ito ng kanyang ama. Naghahanda na sanang mag-propose sa kanya si Jolene. Akala niya, abot kamay na niya ang kaligayahan. Tapos, sinabi ni Zhao Wei sa kanya na ang lahat ng ito ay inihanda ng anak niya, na wala siyang kaalam-alam, kaya gumuho ang mundo niya. Matapos mawala ang kanyang posisyon, nagdesisyon si Su Jianren na kasuhan si Zhao Wei ng panunuhol, at gumawa ng peking loan para may panggamot sa anak niya. Pagkatanggap ng balitang ito, iniutos ng gobernador ng Bangko Sentral na si Zhao Wei, na isuko ang kanyang mga tungkulin para makipagtulungan sa investigasyon para linawin ang kaso. Pero nang makita niyang nagdurusa si Jolene ng labis dahil kay Zhao Wei, naawa siya kaya nagdesisyon siyang akuin ang lahat ng kasalanan para kay Jolene para maabot niya ang kaligayahan. Ang hindi niya inaasahan ay, nang malaman ni Jolene ang kanyang tunay na damdamin, nagdesisyon itong isantabi ang pagmamahal kay Zhao Wei para manatili sa piling niya. Agad ding napagdesisyonan ang kasal nilang dalawa. Nang malaman ito,
Para raw sinaksak ang puso ni Zhao Hui. Pag-uwi niya sa bahay, tulala na lang siya na parang nawalan ng ulirat. Matapos malaman ng anak ang pinagmulan, kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng litrato ang kanyang ama na nakaupo at nag-iisip sa balkonahe. Pagkatapos ay ipinost niya ito online para makita ni Jolene. At talaga namang gumana ang plano. Pagkakita niya sa litrato, nagdahilan siya na nakalimutan niya ang gamit sa lumang bahay para bumalik at mag-usisa. Ang ugali ni Zhao Hui, bakit ka pumayag na pakasalan siya? Mayaman at makapangyarihan si Su, at mahal ako. Anong masama sa pagpapakasal sa kanya? Hindi ba't gusto mo lang maghiganti sa akin sa ginagawa mong yan? Sa sinabi niyang iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Jolene. Malinaw na alam ni Zhao Hui ang pagtingin niya rito, kung gaano kalalim, pero paulit-ulit siyang inilalagay sa alang-ay ng sitwasyon hanggang sa tumingala siya. Nasaan na si Zhao Hui? Lumalabas na si Hui. Ayaw na ring palampasin ang pag-ibig sa harap ng kanyang mga mata, kaya pinuntahan niya ito para ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling nagliyab ang apoy ng pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Samantala, abala naman si So Jianren sa pagpili ng damit pangkasal para kay Jolene. Sa kasagsagan ng kanyang kasiyahan, biglang may tumawag na hindi niya kilala, at sinabi sa kanya na pumunta agad sa bahay ni Jolene. May naghihintay daw na sorpresa para sa kanya, kaya naman, nasaksihan ni So Jianren ang tagpong ito, pero nagkunwari pa rin siyang walang alam. Kinabukasan, tumawag pa rin siya kay Jolene para kumustahin. Kinumusta niya kung paano ang pagsukat ng damit kahapon at nagbilin pa. Kailangan mong paghandaan ng mabuti ang kasal nila. Pero kalahating oras bago ang seremonya, nakatanggap ka ng abiso na kinansela ang kasal. Nalaman nilang nabunyag ang relasyon ninyo ni Zhao Hui. Dahil sa kahihiyan, nilisan ni Jolene ang inupahan nilang bahay kasama ang kanyang anak, pero hindi pa rin tumitigil dito ang plano ni So Jianren na maghiganti. Nagbayad siya ng malaking halaga para umupa ng mga maintenance worker, para magkabit ng mga kamera sa sasakyan ni Zhao Hui. Pero ilang araw na, wala pa rin siyang nakukuhang kapakipakinabang na impormasyon. Nang mainip na siya, bigla niyang nakita si Wu Xianlong na sumakay sa sasakyan. Kaya dali-dali siyang nagsuot ng earphone para subaybayan. At talagang ang nabanggit nila ang malaking halaga ng pera na dati ibinigay ni Wu Xianlong kay Zhao Hui para ipagamot ang anak niya. Nang mahawakan niya ang alas, tuwang-tuwa siya. Pero hindi pa nagtatagal, si Wu Xianlong na ang umatake. Kapag patuloy pa raw niyang ginugulo si Zhao Hui, ay hindi raw mapapanatag ang pamilya niya. Hindi pa ba kayo natututo hanggat hindi niyo nakikita ang kabaong? Wu Xianlong, nagpadala na siya ng mga tauhan para saktan ng anak niyo. Dito naman, matapos mahuli si Zai Jiyuan, napagtanto ni Xiao Hui na nabisto na ang pagkatao niya, kaya agad siyang tumakbo sa bahay ng pinsan niya para magplano, para pag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin. Pero inutusan siya ng pinsan niya na magpatuloy sa pagtatrabaho doon, para makahanap ng ebidensya laban kay Zhao Hui, para mapaikli ang sentensya ng asawa niya. Ayon sa kanya, naintindihan na rin ni Xiao Hui ang lahat. Isa lang pala siyang pyesa sa larong ito, kaya kailangan niyang makalamang para hindi siya malugi. Para sa sarili niya, naisip niya at ginawa agad kinabukasan. Nagdesisyon siyang hilahin si Tao Wuji para bumili ng bahay dahil ang proyektong gusto niya ay nasa ilalim ng pamamahala ni Wu. Lahat ng empleyado sa grupo na bumibili ng bahay dito ay may 50% discount. Pagkatapos, nagpasya siyang sabihin ang totoo kay Tao Wuji. Ang guru mo ay nakipagsabuatan kay Wu Xianlong para ipabilanggo ka. Sinubukan kang aipakulong. Sa tingin mo, kung ganyan, magkakasama pa ba tayo sa buhay na ito? Matapos tuluyang makipaghiwalay kay Tao Wuji, agad na bumalik si Xiao Hui sa kumpanya ng mga Wu. Akala niya, matapos matuklasan ang kanyang pagkatao, sisantihin siya ng direktor, pero hindi niya inaasahan na hindi siya mananagot at ipagpatuloy pa kitang pagkatiwalaan sa isang mahalagang proyekto. Nang gabing iyon, para iligtas ang 5 taong relasyon niya, hinanap ni Tao Wuji si Xiao Hui para pabalaykan siya. Kasabay nito, pinayuhan din niya itong huwag nang magtrabaho roon. Siguradong may binabalak ang mga nakatataas kaya hindi kanila ginagawan ng paraan. Pero hindi pumayag si Xiao Hui. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, hindi ako tanga na bulag. Kaya kung magdesisyon para sa buhay ko, hindi ko kailangan ng pangangaral mo. Nang gabing iyon, pagka-uwi sa bahay, hindi mapakali si Xiao Hui sa kakaisip sa mga sinabi ni Tao Wuji kanina. Kaya naman, bumangon siya at kinuha ang kontrata ng bagong proyekto para tingnan. At tama nga, ang halaga ng puhunan ay sinadyang pinalaki ng ilang beses. Kinabukasan, pagdating ni Xiao Hui sa kumpanya, ipinaalam sa kanya ng sekretarya ng direktor na may biglaang lakad ang direktor kaya hindi makakarating. Ikaw na raw ang bahala sa pagpirma ng kontrata.
Alam niyang ito ang bitag na inihanda nito. Agad bumalik si Xiao Wei sa kanyang opisina para ayusin ang mga dokumento. Pagkatapos, pumunta siya sa kasosyo para pumirma ng kontrata. Kasabay nito, naghanda na rin siya para sa kanyang pagganti. Dahil hindi nila alam na natuklasan at naitama na niya ang mga pagkakamali. Pagbalik niya sa kumpanya, agad na nagpatawag ng meeting ang direktor kasama ang mga empleyado para pagalitan si Xiao Wei sa harap ng lahat at hingan siya ng bayad sa mga perwisyo. Sa puntong ito, biglang tumayo si Xiao Wei. Dinala niya ang kontratang pinirmahan niya sa harap nito. Direktor, nagkamali kayo. Ang kontratang dinala ko para pirmahan ay naitama na ayon sa napagkasunduan. Walang anumang pagkakamali para maiwasan ang gulo. Nagdesisyon si Xiao Wei na magbitiw pagkatapos ipasa ang lahat ng proyekto sa kanyang kamay sa direktor. Tinawagan niya si Tao Wuji para ipaalam ito. Sige, mamaya kumain tayo sa labas. May regalo siya sa iyo. Pero hindi naman kilala ni Xiao Wei ang mag-amang Wu. Hindi nila siya basta-basta tatantanan. Pagkababa niya sa lobby, pinigil siya ng security dahil daw nagnakaw siya. Nagnakaw daw siya ng confidential data ng kumpanya. Sakto namang nagpadala ng lokasyon sa kanya si Wu. Sabi niya, kung gusto niyang mapanatag, pumunta siya roon para pag-usapan ang solusyon. Para masiguro ang kaligtasan niya, pagdating niya roon, ipinadala niya ang lokasyon niya kay Wuji. Tapos binuksan ang recording. Pero paano makakalusot ang mga ganyang kalokohan? Pagpasok pa lang ni Young Master Wu sa opisina niya, inagaw na niya agad ang cellphone niya. Dito na lumabas ang tunay niyang kulay. Pagkatapos, maaresto si Zai Ji Yuan. Nagawa mo pa ring magtrabaho. Ang tapang mo talaga. Pagkatapos ng habulan, nagdesisyon si Xiao Wei na gamitin ang ebidensya na tinanggap ni Zhao Wei ang suhol ng mga Wu para ipagamot ang anak niya, para iligtas ang sarili niya. Alam din ni Wu na kung ipagpapatuloy niya ang pananagutan ni Xiao Wei, sa huli, walang mananalo, kaya pumayag siyang makipag-ayos para burahin niya ang litrato. Napagtanto niya dahil sa laban ni Xiao Wei at ng mga Wu, nakulang pa rin siya sa kakayahan. Kailangan niyang maging kasing galing ng kanyang ate, kaya nagdesisyon siyang hindi na makikialam pa kay Tao Wuji. Buong puso na lang niyang susuportahan ang kanyang ate. Nalaman niyang hindi matino ang negosyo ng kanyang guro, si Bak, at may bahid ng katiwalian na si Tao Wuji ay nagpas siyang makipagtulungan kay Miyoche para panigan ang katarungan. Ngayon, naparito ako para sabihin sa inyo na siguradong ibabagsak kita. Sigurado ka ba? Sigurado ka bang may babagsak mo ako? Isang taon bago malaman na iniimbestigahan siya, iminungkahi ni Zhao Wei sa kanyang mga nakatataas na ilipat si Tao Wuji sa departamento ng pag-audit para magtrabaho. Noong panahong iyon, mariin kang tumanggi. Gusto mong magtrabaho ayon sa iyong propesyon. Bukod pa rito, noong panahong iyon, pinaghihinalaan din si Zhao Wei na sangkot sa katiwalian at panunuhol. Kung ililipat ka roon, ituturing ka ng lahat bilang especially iyan niya. Sa simula, hindi talaga gusto ni Miao Che si Tao Wuji, dahil para sa kanya, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya hindi nakapagtataka kung kinakampihan ni Tao Wuji si Zhao Wei. Pero dahil sa pagiging patas mo sa lahat ng investigasyon, nagbago ang tingin niya sa iyo. Habang lahat ay nagmamadali para mapanatili ang imahe ng bangko at tinatago ang investigasyon sa pinuno, si Tao Wuji, siya ang naging tagapagtaguyod laban sa korupsyon. Ikaw rin ang unang nakahanap ng ebidensya. Nagpapatunay na isang sangay nila ang nagsagawa ng ilegal na pagpapautang. Pagpapautang na labag sa batas at napakalaki, mahigit 700 milyon. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? May, haharap ka sa konseho. Kaya mo bang sabihin yan ulit? Dati ayaw kong mapunta sa departamento ng audit. Nagtatrabaho ako para kumita ng mas malaki. Pero ngayong nandito na ako, hindi ko palalampasin ang sino mang nagkakamali, kahit sino pa sila. Hindi rin natin siya dapat hayaang sirain ang buong merkado. Nang marinig yun, nagalit daw ang vice-presidente nila. Binasag ang baso ng tsaa at sumigaw na huwag daw palakihin ang maliit na bagay. Nang makita ko ang mga piraso ng baso sa kamay ko, biglang nakaisip ng plano si Wuji. Para maibalik sa kanya ang kontrol, agad niyang idiniin ang kamay niya sa mga piraso. Habang sumisigaw, iginuhit niya ito sa kamay niya para lumikha ng malaking sugat. Sa ganun, si Tao Wuji ang naging pinakamalaking ambag sa investigasyon ng audit department na ito, kaya tuluyang nawala ang pagdududa ni Miao Che para maging pangalawang guro niya. Mula noon,
Ang dalawang magguro ay kinatakutan ng lahat ng sangay. Sa tuwing nababanggit sila sa mga sangay at punong tanggapan, hindi mo aakalaing ang susunod na target na ipinag-utos ng nakatataas na imbestigahan mo ay si Zhao Wei. Ang unang guro na nagdala sa iyo rito, dati siyang lumapit sa iyo at ibinigay sa iyo ang dalawang malaking proyekto, at pinakiusapan kang imbestigahan kung may kainahinala roon. Hindi niya akalain na kapag inimbestigahan mo, lalabag pala ito sa mga ipinagbabawal, na malinaw na nakasaad sa batas pang-ekonomiya ng Estado. Parehong may pangalang Zhao Wei ang dalawang proyekto, kaya hindi maintindihan ni Miao Che kung bakit dinala mo yan dito. Matapos kong imbestigahan ang mga kainahinalang bagay, pinag-isipan ko rin ito. Siguro gusto niyang maging tapat sa atin tungkol sa lahat. Sa mata ng isang baguhan tulad ni Tao Wuji, ang isang taong tulad ni Zhao Wei ay hindi kailanman magbebenta ng kanyang konsensya para gumawa ng mga gawaing pandaraya. Pero ang pag-uusap kay Zhao Wei noong araw na iyon ang nagpamulat sa kanya. Simula noon, palihim na nag-imbestiga si Tao Wuji at natuklasan niyang ang anak ni Zhao Wei ay nakatanggap ng malaking halaga ng donasyon para makapagpagamot sa ibang bansa. Pero noong balak niyang iulat ito sa nakatataas, pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Dahil anako na ni Su Jianren ang lahat ng responsibilidad sa kasong ito, kaya hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang pag-uusig sa kasong ito. Pagkatapos isara ang kaso, pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng problema sa sangay, kaya ipinasa ng nakatataas ang kaso kay Tao Wuji para asikasuhin. Natuklasan niya agad na gumamit sila ng mga pekeng dokumento para mag-ayos at ipahiram sa isang kasosyo ang 6 na milyon, gamit ang ipon ng mga tao sa sangay na hindi nila inaasahan na. Kaya mong imbestigahan ng malinaw, kaya umamin sila na si Zhao Wei ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nang marinig niya iyon, natigilan si Tao Wuji at hindi alam ang gagawin. Kaya dali-dali siyang tumawag kay Miao Che para humingi ng payo kung paano haharapin ang sitwasyon doon. Agad na ibinaba ni Miao Che ang telepono para subukan ka. Aba, sa pulong ng hapon, hindi man lang binanggit ni Tao Wuji ang pangalan ni Zhao Wei. Lahat ng sisi ay ibinunton sa dalawang iyon. Labis itong ikinadismaya ni Miao Che dahil akala niya, kinukonsinti mo siya. Pero hindi niya inaasahan na ilalabas ni Tao Wuji ang telepono niya para ipakita sa kanya ang litrato. Si Zhao Wei nakasama ang dalawang iyon. Oo nga't itinuturing mong guro si Zhao Wei, pero hindi iyon makakaapekto sa investigasyon mo. Ang dahilan kung bakit hindi mo binanggit ang pangalan niya sa investigasyon na ito, ay dahil pakiramdam mo na ang mga ebidensyang hawak mo ay hindi pa sapat para mapatunayang may sala siya. Kaya naman kinailangan nilang maghintay ng matyaga simula noong araw na si Jolene, at ang kanyang anak ay naglaho sa lungsod. Mas naging mapayapa ang buhay ni Su Jianren. Nagkaroon siya ng oras para balikan ang mga nangyari at napagtanto niya na, kung dahil lang sa mga maliliit na bagay ay mawawala ang pagkakaibigan nilang tatlo sa loob ng maraming taon. Hindi ito sulit. Kaya noong gabing iyon, pinuntahan niya si Zhao Wei para makipagkasundo. Akala mo pa naman nagkaiyakan na, at nagkabati pa lang. Isang sasakyan ang bumangga kay Su Jianren, tumilapon sa harap ni Zhao Wei na gulat na gulat. Ang sigaw ni Zhao Wei ay agad na nakaagaw ng pansin ni Tao Wuji. Dali-dali siyang lumabas para tingnan ang nangyari. Di nagtagal, dumating ang ambulansya at dinala si Su Jianren sa ospital. Pero dahil sa lakas ng impact, hindi na siya nakaligtas, na para bang alam na niya kung sino ang may gawa nito. Agad-agad sumakay ng sasakyan si Zhao Wei para hanapin ang taong iyon. Si Wu Xianlong ang nasa likod at nagmamanipula ng lahat, at sa mga sandaling ito, payapa siyang nagdarasal, para bang walang nangyari. Pumayag ka na sa akin na patatawarin mo siya. Bakit ka sumire sa usapan? Nang marinig iyon, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Si Su Jianren ay parang granada na anumang oras ay maaaring sumabog. Kung hindi natin aalisin ang panganib, tayo ang mapapasok sa gulo. Ginagawa ko ito para protektahan ka lang, Tiyo. Sa mga sandaling iyon, yung tunog ng banggaan ng sasakyan kanina ay paulit-ulit na tumutunog sa isip ni Zhao Wei kaya hindi siya mapakali. Inagaw niya ang baso sa kamay ni Wu Xianlong at ibinasag sa sahig. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ko. Isusumbong ko ito sa pulis. Maghintay kayo para mapatahimik ito. Napilitang ipaalam ni Wu Xianlong kay Zhao Wei na dati na silang sinusundan ni Su Jianren at ang ebidensya ay nasa bahay pa. Kung susunod ka ng maayos, magpapadala siya ng mga tauhan para wasakin ang mga iyon. Ngayon,
Ang kailangan lang gawin ni Zhao Wei ay magpanggap na walang alam. Kapag nagtanong ang pulis, sabihin mo lang na sumasali si So Jian-ren sa mga online na sag-alan kamakailan. Umabot sa halos 10 bilyon ng utang kaya hinahabol siya ng mga nagpautang. Sa pagkakataong ito, nalaman na rin ni Miao Che ang balita at humabol. Nang malaman niyang hindi na makakaligtas si So Jian-ren, para siyang nawalan ng ulirat. Pagkatapos niyang ipag-utos kay Tao Wuji ang pag-organisa ng libing, mag-isa siyang pumasok sa loob at tiningnan ang mukha ng kaibigan sa huling pagkakataon. Hintayin nating ayusin ni Wuji ang lahat. Pagbalik niya sa waiting area, nakita niyang nag-iisang nakaupo si Miao Che doon. Samantala, pagkaalis ni Zhao Wei doon, labis na nag-alala si Wu Xianlong. Natatakot siya na baka kung magkamali ang tauhan niya sa bahay ni Su Jianren, madadami silang lahat. Pero kampante ang anak niya at sinabing huwag siyang mag-alala. Plano na raw niya ang lahat at siguradong hindi siya bibigwin. Nang gabing iyon, dumating ang especially iya sa bahay ni Jia Yuan, at nagdahilan na magpapalipas siya ng gabi para hindi malungkot si Jia Yuan. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ng computer at kinopya ang video na kinuna ni So Jian-ren ng palihim. Inilipat niya ito sa USB at binura ang orihinal na video kinabukasan. Si Zhao Wei ay ipinatawag sa istasyon ng pulis para magbigay ng pahayag. Pero ang pahayag niya ngayon ay ibang-iba. Sa sinabi niya kagabi sa harap natin, Wu Xianlong, sa tingin ko, ito ay isang sabuatan. Pinlano na yon dahil noong bumangga yung sasakyan, walang balak magpabagal yung driver. Hinala ko, yung mga inuutangan ni Su Jianren ang may kagagawan nito dahil kamakailan lang, sinabi niya sa akin na, simula nang mawalan siya ng posisyon, nagpakalulong siya sa sugal kaya malaki ang talo niya. Nang malaman ng balita na pumanaw na si Su Jianren, bumalik din si Jolin. Pero hindi siya naglakas loob na dumalo sa burol niya. Kaya kinabukasan, nagdala si Zhao Wei ng 2 bouquet ng bulaklak para bisitahin ang matalik niyang kaibigan. Pagkatapos ng burol, nagtipon muli ang mga magkakaibigan. 4 na paboritong estudyante, 2 na lang ang natira. Labis itong ikinalulungkot ng propesor, dahil pinaghihinala ang sangkot si Zhao Wei sa kaso. Kaya pagkatapos ihatid ang propesor, kinausap ni Miao Che si Zhao Wei ng sarilinan. Pero kalmado pa ring sinagot ni Zhao Wei ang bawat tanong niya. Kung ano ang alam ko, sinabi ko na sa pulis. Sa nakita kong kakaibang kilos mo noong araw na iyon, may hinala na rin ako. Hindi ko akalain na ang isang taong kasing tapat ni Zhao Wei ay aabot sa ganito. Matapos ang huling baso ng alak, nagkasiraan na silang 2. Noong araw bago siya dumalaw, hiniling ni Su Jianren sa kanya na alagaan ang anak niya. Kaya kinabukasan, pagdating niya sa kumpanya, pinatawag niya si Jia Yuan para ipaubaya sa kanya ang isang proyekto. Isang mahalagang proyekto. Pero nagduda rin si Jia Yuan na ang pagkamatay ng kanyang ama ay may kinalaman kay Zhao Wei. Kaya agad niyang tinanggihan ang proyektong ito. Kakababa pa lang niya, agad siyang tinawag pabalik ni Zhao Wei. Dati, pumunta sa akin ang tatay mo para humiling na bigyan kita ng pagkakataon. Kahit na madalas siyang magsalita ng masakit sa iyo. Sa harap ng ibang tao, mahal ka niya. Gusto mo bang biguin siya? Epektibo nga ang pananakot na ito niya. Mabilis na pumayag si Jia Yuan na tanggapin ang mga proyektong iyon. Sa kabilang banda, natanggap ni Miao Che ang utos mula sa kanyang mga nakatataas na magtrabaho sa Hangzhou bago umalis sa punong tanggapan. Tinawag ko si Wuji sa rooftop para magbilin. Pero hindi ko akalain na pagkatapos ng biyaheng ito, wala na akong kapangyarihang imbestigahan ang kasong ito. Pagdating ko sa Hangzhou, isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa bangko ang nakipagkita sa akin para kumain at magkumustahan. Kahit na bawal ang pribadong pagkikita sa industriyang ito, matagal na kaming hindi nagkikita kaya hindi ko kayang tumanggi. Dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ko, pinayagan niya akong umorder ng mga murang pagkain at beer. Pinili rin niya yung pinakasimpleng bote na dala na niya mula sa bahay. Pagkatapos ng mahabang usapan, bigla niyang nabanggit yung tungkol noong nakaraang taon, na masyadong istrikto si Miao Che sa negosyo, kaya isang kasamahan nila ang nagpakamatay. Ngayon, gusto sanang pumasok sa gobyerno ang anak niya, kaya nahihirapan siya, kaya gusto niyang humingi ng tulong kay Miao Che para gawan ng clearance ang bata. Wala naman daw problema, dahil nakukonsensya siya sa nangyari noon, kaya pumayag agad siya. Nang marinig niyang sinabi yun, kumuha siya ng isang mamahaling bote ng alak at ibinigay sa kanya, at sinabing regalo raw yan bilang pasasalamat ng nanay ng bata. Kung hindi mo raw iinumin, magtatampo ng husto yun. Nang marinig yun, napilitang tumayo si Miao Che para magsalin ng alak. Ito rin ang unang beses sa buhay niya na nilabag niya ang patakaran, na itinakda niya,
pero hindi niya alam na sa oras na ito, si Zhao Wei ay nasa kabilang silid din, umiinom ng isang bote ng alak tulad niya. Ito pala ang plano na binuo niya para mapabagsak si Miao Che. At di nagtagal, naghihintay na ang paparazzi sa tapat ng gusali. Nagpadala rin siya ng mga litrato sa iyo pagkatapos ng maikling biyahe niya sa Hangzhou. Sa wakas, nakabalik na rin si Miao Che sa punong tanggapan, at sinimulan ng imbestigahan ang kaina-hinalang pautang ng Wu Group. Pagkatapos matanggap ang balita, agad na kinontak ni Zhao Hui ang kanyang anak. Sinabi ni Wu Xianlong na gumamit sila ng ibang pangalan ng kumpanya sa bangko para umutang ng katumbas na halaga para bayaran ang lumang utang. Pagkatapos, sumama siya kay Tao Wuji sa pagbubukas ng isang negosyo na dati nilang pinagplanuhan. Habang naghihintay ako, nakita kong si Tao Wuji na panay ang tingin sa kanyang cellphone. Tinanong siya ni Zhao Wei kung hinihintay niya ang ebidensya mula sa audit department para hulihin ako, pero hindi niya inaasahan na nang umakyat si Zhao Wei sa entablado. Nakatanggap si Tao Wuji ng abiso mula sa departamento ng pananalapi na ang utang ng mga Wu ay ganap ng nabayaran. Nang makita si Zhao Wei na kalmadong nagpapahayag sa entablado, napagtanto ni Tao Wuji na marami pa siyang kakaining bigas. Kasabay nito, ipinatawag si Miao Che ng kanyang superior para pagalitan, dahil iniisip niyang ginagamit ni Miao Che ang posisyon niya para mag-higanti. Kaya pala tutok na tutok siya kay Zhao Wei, dahil ayaw niyang mapahamak si Miao Che nang dahil sa kanya. Kaya matapos pag-isipang mabuti ang lahat, nagpa siya si Zhao Wei na burahin ang mga litrato. Pero hindi niya alam na sa mga oras na to, natunton na ni Tao Wuji ang pinanggalingan ng perang yun, at natuklasan niyang kulang ng 500 milyon ang pondo nila. Buti na lang at may mga mata siya sa departamento ng auditing. Napansin agad ito at ipinaalam kay Zhao Wei para malaman niya at ni Wu Xianlong kung paano ito lulutasin. Pero hindi niya akalain na itatanggi ni Wu Xianlong ang responsibilidad niya at hahayaan si Zhao Wei na mag-isang akuin ang lahat ng responsibilidad. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya akalain na ganito kaaga. Matapos mag-isip ng mabuti, tinawagan ni Zhao Wei si Wu Xianlong noong gabing iyon para ayusin agad ang pera para mabilis na mabayaran ang utang na iyon. Kaya lang daw niya silang tulungan na hatiin ang pera sa 3 hulugan. Pero, sa pagkakataong ito, ayaw na talaga niyang sagutin ang telepono. Ipinauubaya na lang niya ang lahat sa anak niya. Nang malaman ang nangyayari, agad na tinawagan ni Zhao Wei si Miao Che para pag-usapan kung paano nila huhulihin ang lahat. Nang makita ni Zhao Wei na hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang ibinalik ang mga litrato at ipinadala sa nakatataas para masuspinde si Miao Che. Nang makita ni Miao Che ang mga litrato, napangiti na lang siya ng mapait. Hindi niya akalain na sa huli, hindi pa rin magbabago si Zhao Wei at ipagkakanulo ang lahat ng kasamahan niya. Sunod-sunod ang problema. Ginamit ng asawa ni Zai Jiyuan ang recording ni Su Jianren na iniwan niya noon. Pinilit niya si Zhao Wei na pautangin siya ng 1 bilyon at 500 milyon. Tapos ginamit ang 1/3 ng pera para bilhin ang shares ng Wu Group. Akala niya hawak na niya si Zhao Wei. Pero bumalik na naman siya at pinipilit kang pautangin siya ulit. Pero nagkagalit na kayo ng mag-amang Wu. Kaya wala ka nang dapat ikatakot. Alam ko ang mga ilegal na ginagawa mo, pero dahil sa nakaraan ninyong mag-asawa at sa ating pinagsamahan, kaya hindi ko ibinubunyag ang lahat. Pinag-isipan ko ng mabuti, kung pagsasamahin ang dati at bagong kasalanan, baka madagdagan pa ng mga 5 taon ang sentensya ng asawa mo. Gusto mo bang abutin pa ng ilang dekada bago makita ng mga anak mo ang tatay nila? Zhao Wei, hindi ko akalaing ganito ka kasama. Kahit ganitong klaseng plano kaya mong gawin. Hindi pa nagtatagal pagkaalis doon, nakatanggap ng impormasyon ang asawa ni Zai Jiyuan. Sinisimulan na silang imbestigahan ng komisyon sa seguridad. Kaya agad niyang tinawagan si Zhao Wei. Inutusan niya itong ibenta agad ang lahat ng hawak nitong shares. Kinabukasan, sinimulan ni Zhao Wei ang kanyang pagmamanipula sa stock market. Nang makita ang pabago-bagong graph, naamoy na rin ito ng mga investor. May nangyayari sa merkado, kaya sabay-sabay silang nagbenta ng kanilang shares para mabawasan ang panganib. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng shares ng Wu Group. Bumagsak ng husto at nagdulot ng malaking pagkalugi. Mula nang pumasok sa negosyo, ngayon lang naranasan ni Wu ang ganitong sitwasyon kaya labis siyang naguguluhan. Nagmadali siyang umuwi para ipaalam ito sa kanyang ama. Ang balitang ito ay biglaan kaya si Wu Xianlong ay nagulat at natamba. Samantala, sa kabilang banda, nagkaroon din ng problema sa pamilya ni Zhao Wei. Mula nang mabili niya ang mga shares ng pamilya Wu, sinusunod niya ang payo ng kanyang pinsan na gamitin ang pera para manipulahin ang presyo ng shares. Dahil sa payo ng pinsan niya,
malaki rin ang inilagay na puhunan doon ng nanay niya. Nakita niyang lumalaki ng lumalaki ang kinikita, kaya isinanglapan ng nanay niya ang bahay para magdagdag ng puhunan. Ngayon, dahil sa nangyari, parang wala na silang natira. Hindi akalain ni Xiao Hui na muntik na niya mismong mapahamak ang nanay niya, kaya labis siyang nagsisisi. Mula noon, napagtanto rin niyang hindi na siya maaaring tuluyang malugmok sa putikan na ito. Kaya sa payo ni Tao Wuji, nagdesisyon siyang isuko ang lahat ng ebidensya may kinalaman sa ahensya ng seguridad sa panig na ito matapos dalhin si Papa sa ospital. Agad na tinawagan ni Wu si Zhao Hui para ipaalam sa kanya na may malaking nangyari sa pamilya nila. Nasa ospital ang papa niya at naghihingalo ng matanggap ang balita. Nagmadaling pumunta roon si Zhao Hui, pero hindi niya akalain na hanggang ngayon, hindi pa rin siya natututo. Sinabi niya kay Zhao Hui na kung hindi siya tutulungan, agad niyang isusumite sa tagayusig ang video na kinunan ni Su Jianren. At inamin na silang dalawa ang nagsanib puwersa para ipahamak si Su Jianren. Hindi inakala ni Zhao Hui na magagawa niya ang ganitong bagay, kaya para makuha ang natitirang video, nagpanggap siyang papayag na tulungan ng pamilya nila na malampasan ang problemang ito. Pagbalik niya sa punong tanggapan, tinawag niya si Tao Wuji para hamanin ka. Umaasa siya na ang mabibigat niyang pananalita ay magpapagalit kay Tao Wuji, at sisimulan niyang imbestigahan ng mabuti ang katotohanan sa likod nito. Matapos tapusin ang huling proyekto niya, nagdesisyon siyang isuko lahat ng ebidensya na nagpapatunay ng ilegal niyang negosyo sa Departamento ng Pag-Audit. Sa pagkakataong ito, nagpadala na rin ang komisyon ng seguridad ng mga tao para arestuhin ang asawa ni Zai Ji Yuan dahil sa pagmamanipula ng merkado. At ang nagsumbong sa kanya ay si Xiao Hui. Palagi mong sinasabi sa akin na ang pera ay walang pinipiling tama o mali, pero kung kailangan mong gamitin ang buhay ng tao para makuha ito, kung gayon, isa kang kriminal. Dito naman, biglang nakatanggap si Tao Wuji ng mensahe mula sa especially iyan ng pamilya Wu. Naglalaman ito ng direktang lokasyon niya. Nakita niyang papalayo ng papalayo ang lokasyon sa sentro ng lungsod. Tumawag si nanay pero walang sumasagot, kaya kaming magkapatid ni Wuji ay nagmadaling pumunta para tingnan ang sitwasyon. Sa huli, huminto sila sa harap ng isang abandonado at sira-sirang bahay. Matagal na itong inabandona dahil ayaw nilang makakuha ang pulis ng anumang bakas, kaya nagpa siya ang nakababatang anak ng mga Wu. Napatayin ang lahat ng may kinalaman. Nang maghahanda ng manakit ang mga guns, biglang dumating ang mga pulis at dinakip ang mga ito. Hindi alam na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Zhao Hui. Pagkaalis pa lang ni Tao Wuji sa kumpanya, tinawagan na niya ang pulis. Pinakiusapan niya silang sundan para masiguro ang kaligtasan ng dalawang bata. Nang malaman ni Wu Xianlong na nahuli ang anak niya, inatakihan din siya sa puso at namatay sa mismong kama niya sa ospital. Pagkatapos noon, dumating ang grupo ng inspeksyon at si Miao Che sa opisina ni Zhao Hui. Pero sayang, wala na siya roon. Sa halip, umakyat siya sa isang gusaling ginagawa pa lang, at nagplanong magpakamatay pagkatapos matukoy si Zhao Hui ni Miao Che. Agad siyang tumakbo para pigilan ang lalaki, pero sayang, nakakandado na ang pinto. Kahit anong sabihin niya, hindi siya pinapansin ng lalaki. Nang sandaling magpasya siyang tumalon sa gusali sa tapat, biglang lumitaw ang mukha ng kanyang anak. Magandang araw po sa lahat. Ito po ang ipininta kong isasali sa kompetisyon. Ang pamagat po nito ay mga pakpak ng aking ama. Ang ama ko po ay si Zhao Hui. Tiniis niya ang lahat ng paninira ng ibang tao para palakihin ako sa kanyang mapagmahal na mga bisig. Sa loob ng maraming taon, nagpakahirap ako para lang makita mo ang magandang mundo at turuan kitang umiwas sa lahat ng panganib. Nang makita kitang umiiyak sa ibaba, bumalik sa kanya ang magagandang alaala. Sa wakas, binitawan niya ang mahirap na desisyon. Umatras siya mula sa gilid. Nang makita iyon, napahagulhol ang lahat sa kasong pag-abuso sa kapangyarihan at panunuhol. Si Zhao Hui ay sinintensyahan ng 8 taong pagkakakulong. Ang asawa ni Zai Ji Yuan, dahil sa pagmamanipula at pagkontrol sa stock market, ay sinintensyahan din ng 5 taon at multa ng 20 milyon. Si Cho, anak ng mga Wu, dahil sa kanyang pagpatay ay hinatulan ng pinakamataas na parusa. Iyon ay ang kamatayan, dahil sa kanyang malaking nagawa at natatanging kakayahan. Ang trabaho ni Tao Wuji ay lalong umuunlad. Kapag dumadaan siya sa plaza, madalas niyang naalala ang mga alaala noong araw. Sa tabi ni Xiao Hui, ngunit silang dalawa ay nasa magkaibang mundo na ngayon. Ang magandang pag-ibig noon ay hindi na maibabalik pa, tanging ang tahimik na pagdaan sa isa't isa.